Wala namang tao eh. Ha? Okay, hello. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa atin sa In Defense of the Truth page. Ayan, mapagpalang gabi po at higit lalo po dito sa atin sa loob ng ating meeting Zoom. Ayan, so at syempre sa atin pong dalawang kapatid na magbibigay ng kanilang mga pahayag tungkol sa kanilang pananampalataya at isang napaka magagaling na debater po itong dalawang ito at maginoo ang kanilang ginagawang pag-uusap po dito sa In Defense of the Truth. Magandang gabi po sa inyong lahat at dyan din po sa live ni Brother Ali. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. So, bago po natin simulan yung ating debate or yung ating pong pag-uusap na ating dalawang kapatid para sa debate na ito ay magpakilala po muna yung ating dalawang kapatid kung ano ba yung kanilang patutunayan sa debate na ito. So unahin po natin yung ating first speaker na si Brother Ustad Ali. Ayan. So magandang gabi po sa iyo, Bro Ali. So siguro 1 minute, bigyan kita at pakilala ka po sa sarili at ano ang sa sarili mo. At ano po yung iyong titindigan dito. Okay, time start now. Sister Nad, ako pala ang first speaker. Yes Ikaw. po. Opo. Okay. Walang kaso dyan. Okay. Nagtataka lang ako Okay. kapag hinahamon ka, akala ko ako lang yung negative o second speaker. Pero okay lang, walang Okay, kaso dyan. sige. Sige Ang po. inyo pong kapatid, dating kapanalig na nagbalik Islam, Brother Ali Javier, ang amin pong usapan ni Pastor, katulad pong narinig niyo kay Sister Nad, ay pag-aaral, talakayan. Okay. Parang nakakailang na sa tawaging debate, kundi talakayan na lang, pag-aaral sa salita ng Diyos. At wala pong personalan dito. Titindigan po natin mga kapatid na the real name of the Creator or real name of God is Allah. At yun po ang ating stand. Magandang sandali sa inyong lahat. I-share nyo po ang magkabilang live sa In Defense of the Truth at sa ating page, Brother Ali Javier. Back to you, Sister Nad. Okay, yan po yung ating kapatid na si Bro Ali. Ayan, so siya po yung ating magiging first speaker. So dako naman po tayo sa pagpapakilala ni Pastor Cesar Baladat ng Church of the Firstborn at ano ang titindigan niya sa debate nito. Pastor? Magandang gabi sa inyong lahat, mga nakikinig sa live, mga comment section. At tunay nga sa gabi ito, ating pong pag-aralan yung tungkol po sa Diyos na tunay na ating pong kinikilala. Kung sino mo talaga ang ating pong kilalanin ng Diyos na dapat sambahin. At inasahan ngayon sa gabi ito na tayo po ay makapagbigay ng mga katotohanan patungkol po sa usapin. At nawa po sa ating kapayapaan, manyo sa gabi ito. Inyong bang lingkod po, Pastor Cesar Baladad, God bless you sa inyong lahat. Balik kay Sister Nad. Okay, dyan po, ayan po yung ating dalawang magiting na kapatid na mag-uusap po sa gabi na ito. So, bago po natin simulan ang debate na ito ay ang atin pong topic sa gabi na ito ay sino nga ba ang tunay na Diyos? Si Allah ba o si Allah ba?
ng Islam o si Yahweh ng Kristiyano. So wait lang po, nahulog yung aking ano. Okay, so may commercial pa. So ngayon, bago po nga natin simulan, ay babasahin ko po muna yung magiging rules po natin dito sa debating ito at ito lamang po yung ito yung ating magiging pamantayan sa buong debate na ito. So makinig po at babasahin ko na. Number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin po ng 20 seconds maximum. Kung titigil po ang sumasagot ng at least 3 seconds, ay magne-next question po yun. Ano? So kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds at magsasabi ng moderator ng next question. Kung hindi niya sasagutin ang tanong ay magkakaroon siya ng 10 seconds na paliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. So number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung itinatanggi niya ay automatic next question at sa rebuttal ay doon pwede na lang po itanong ang lahat. So number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kaniyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. So number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. 1 objection lang at hindi po susundan ng sunod-sunod na objection. No objection during final conclusion. So number 8, hindi po pinapahintulutan ang physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. So dito po sa number 8, medyo ini-emphasize ko po dito itong rules na to. So again, alam naman po ng ating dalawang debater na yung pong mga unnecessary word na ay hindi po kinakailangan, lalo na po kapag tayo ay nagpapaliwanag o sumasagot sa ating mga tanong sa atin. At yun nga po na sa pagpapaliwanag ng ating pananampalataya ay hindi po kinakailangan yung mga word na atake sa kapwa, like yung mga pagmumura or insulto na parang makakapag-degrade doon sa kausap. So iyan po ay mahigpit na ipinagbabawal dito dahil hindi po natin yan kinakailangan na yung mga ganyang salita ay hindi natin kinakailangan pag tayo ay nagpapaliwanag sa ating pananampalataya dahil ang implication po nun ay hindi po tayo makakaakay. So, yan po, no? So, number 9, number 9, no challenge question. No challenge question. So, yung mga tanong po na kung saan mabasa, paano kung mabasa ko ay hindi pinapayagan na maitanong. So, ito po ay isang friendly discussion lamang at educational discussion para sa mga taong nagsusuri. So number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sa atin pong first speaker, sumasang-ayon po ba tayo dito sa rules na ito? Brother Ali? Ayon po. Ayon po ako yan, moderator. Okay, so sangayon din po yung ating second speaker. So kung ganon ay sisimulan na po natin yung ating debate na to at pagpalaing nawa po yung ating dalawang kapatid na to ng ating Panginoong Diyos sa kanilang pag-uusap at nawa ay magkaroon ng kaliwanagan sa ating mga nakikinig. Ayan po, no? So ang ating po first speaker, so ang topic ulitin ko po, sino ang tunay na Diyos? Si Allah o si Allah po na Diyos ng Islam o si Yahweh po ba na Diyos ng Kristiyano. So kung ready na po yung ating first speaker for 10 minutes para sa kanyang first stand, Brother Ali, ready ka na po ba? Yes, ready, sister. Okay, so bago natin, so sa atin po dyan sa live, pa-share po nung ating live para po mas maraming marating pa yung ating pag-uusap na to para dun sa ating mga kapatid na makikinig. Okay, Brother Ali, time start now, 10 minutes for your first stand. Okay, time start now.
Thank you, Sister Nad. Linaw ba boses dyan, Sister? Naririnig niyo ba ako? Yes po, loud and clear. Loud and clear. Thank you very much. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa barak ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum sa mga kamusliman around the globe. Gandang sandali, magandang gabi sa mga kababayang Kristiyano around the globe pa rin. Nandito po tayo sa tugon, inshallah, ng ating kabayang pastor sa kanilang nihain na sino ba ang tunay na Diyos o ano ang totoong pangalan ng Diyos? Yahweh po ba or Allah? Nagtataka lang ako kasi tayo yung hinainan pero tayo pa yung magiging affirmatibo kaya first speaker. Pero okay lang. Walang kaso po dito mga kapatid. Kasi ang atin naman ay maiparating ang mensahe ng Islam. Okay, so ang stand natin mga kapatid, ito ay bilang stand ng isang Brother Ali sa pananampalatayang Islam. At alam ko rin naman na kung mali ako, sa akin po yung pagkakamali, kundinain po ako ng kamusliman. Ngunit kung tama po ako, suportahan niyo po sapagkat sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, ballighu anni walau ayah. O kamakala sallallahu alaihi wasallam, kung paano niya sinabi, iparating ninyo hinggil sa akin o hinggil sa Islam, kat man lang sa pamamagitan ng isang talata. Kung ganun mga kapatid, sisimulan po natin sa criteria na 12 na aking inihanda. Nagpakilala po ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoong Diyos sa kanyang pangalan. Siya mismo ang nagpakilala. At hindi po tao ang magpapakilala sa Diyos. Hindi po pwede. Sapagkat ang outcome, magiging marami ang ipakilala ng mga tao kung sino-sino na lang. Pero kung ang Diyos ang nagpakilala, malinaw po mga kapatid, tignan natin yung around the globe na mga Muslim, naniniwala, sumasamba, pumupuri, dumadakila lamang sa nag-isang Diyos ng pangalan ay Allah. Kung ang sa atin ay naniniwala tayong isa lamang ang Diyos nating lahat, tama po ang stand ng Islam sapagkat nasa Quran chapter 20 verse 14, wika ng kataas-taasang Allah, innani anallah, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri. Ganito po yung Quran mga kapatid. Arabic po ito binabasa at sinasalin natin sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Wika ng kataas-taasang katotohanan, ako si Allah. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa akin. Itatag at isagawa ninyo ang madalasang pagdarasal na pagpapasalamat sa akin. Unang kriteria pa lang mga kapatid. Talagang napakainam. Eksaktong-eksakto at hindi ka magdududa sapagkat pinapatunayan ng mga pangyayari kung saan ang lahat ng Muslim around the globe wala pong nagsasalungatan kapag sinabing Allah ang Diyos, wala pong sumusuway, walang tumataliwas kundi nagkakaisa. Yan po ang napakagandang isang unang-unang kriteria natin at mapapanindigan walang Diyos na karapat dapat kilalanin at sambahin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At ipinakilala rin naman ni Jesucristo ang pangalan ng Diyos. Kaya lang sa Biblia, nagkakawindang kung sino po yung Diyos na kikilalanin. Sapagkat kung basahin natin sa John 17:26, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Sabi ni Jesus sa kanyang kausap na nagsugo sa kanya. Pero kung balikan mo Biblia, nga po yung makukuhang sagot dahil iba-iba. At mamaya sa mga kasunod na kriteria, babanggitin ko po kung nasaan talata yung magkakaibang pangalan ng Diyos Biblikal. Kaya mamaya si Pastor, tatanungin natin kung ulyanin ba yung Diyos sa Biblia, bakit iba-iba yung sinabing pangalan doon. Relate lang po kayo mga kapatid, okay? Sa Quranic verse kung saan ipinakilala talaga ni Jesus ang pangalan ng Diyos, mabasa po sa 351 ng Quran, sa 1936, sa 4364 at iisang katagaw kung saan sinabi niya, Innallaha Rabbi wa Rabbukum
fa'buduhu hada siratum mustaqim. Kanino niya sinabi? Sa mga Israelitas. Ang kahulugan ng sinabi niya, katotohanan si Allah, aking Panginoong Diyos at inyo ring Panginoong Diyos, sambahin siya. Ito ang matuwid na landas. Kaya nga si Jesus sumamba sa Diyos. Pero nagkakapagtaka yung ating kausaping pastor, sasambahin niya si Jesus. Kita niyo mga kapatid, okay. Napakainam kung talagang hihimay-himayin natin. Bakit ba? Kasi ang relihiyon natin kung saan nagpapakilala na Allah ang pangalan ng Diyos, ay relihiyon na ni Noah, relihiyon ni Abraham, relihiyon ni Propeta Moses, ni Jesus, na relihiyon ni Propeta Muhammad, na siyang ating relihiyon. Ito nga ang Islam. Mabasa po yan sa 42:13 ng Quran. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuh walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Hanggang sa dulo ng bersikulong ito, itinagubilin ko sa inyo. Sabi ng Diyos kanino? Kay Propeta Muhammad, ay ang relihiyon tinagubilin ko na kay Noah. Katulad din kung paano tinagubilin ko sa iyo. Sabi ng Diyos kanino? Kay Propeta Muhammad. Ito rin tinagubilin ko kay Abraham, sabi ng Diyos. Kanino? Kay Propeta Muhammad. Na tinagubilin ko na rin kay Moses. Na siya rin tinagubiling relihiyon kay Jesus. Ito relihiyon natin mga kapatid na mga Muslim. Huwag kayong magkakawindang salpukan dito. Sabing ganun doon sa talata. Kaya hindi naman nagkakawindang talaga yung mga Muslim around the globe. Iisa ang sinasamba, iisa ang paraan ng pagsamba, yung mga bakas mamaya talakayan ko. Sala, fasting at iba pa. In contrast dito sa mga kakristyano natin, around their barrio, kakawindang kakasalpok. Yan po ba katwiran ng Diyos? Siyempre hindi. Tingnan nyo yung Jeremiah 6:16 kahit pa paano matino biblical. Sabi doon ay, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan. Magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon at kayo'y makakasumpong ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ano daw? Tanungin daw ninyo, magsilakad kayo sa mga landas kung saan? Ano yung magsilakad sa landas? Hindi po yung literal na landas, kundi yung mga ginawa ng mga propeta. Particular yung magsala kayo, mag-fasting kayo, huwag kayong kumain ng baboy, magtalukbong kababaihan, mayroong balbas ang kalalakihan. Nasa Islam lahat ang mga to, mga kapatid. Ay bagama yung ating mga kababayan Kristiyano, kakawindang salpukan sila kung ano-ano lang ginagawa nila sa gusto nilang gawin. E ano pang kwenta ng mga propeta? Kung sarili lang ating gawin. Dapat sundan natin yung mga propeta. Unang criteria pa lang yun na kaya. Pangalawang criteria, walang kagaya ang Diyos. Kita nyo? Pero ang stand ng ating katunggali si Pastor, sa talakayan namin nung nakaraan, si Kristo ang Diyos niya eh. Si Hesus Kristo. Kung ganon, tao yung Diyos nila. Si Jesus. Hindi lang nila ikakailakan siyempre dahil yun ang paniniwala nila. Pero sa atin, sa kriteryang ito, walang gaya ang Diyos. Huwag mong tatawagin na Ama. Ay bakit mo tawaging Ama o Jesus o Anak o may Espiritu Santo, may tatlong persona, trinitas na tirintas na nagkakabuhol-buhol na hindi na maintindihan. So yung walang kagaya ang Diyos, hindi mo tatawagin na Ama o Anak pagkat sinabi ng Diyos mismo, biblical man o Quranic verse. Ang Diyos ay hindi hahalin tulad. Sa 112 ng Quran, verses 1 to 4, walang kagaya ang Diyos. Biblical verse Isaiah 46:9, wala rin namang gaya ang Diyos. So matitino yung kinukuha natin. Ang ating Quran ay pamantayan ng tama at mali. Kasi Al-Furqan ang tawag dito. Kaya malinaw mga kapatid yung stand natin, ang Diyos ay walang kagaya. Inyong alalahanin ang mga dating bagay. Sabi doon sa Isaiah 46:9. Diba? Maliban sa nag-iisang tunay na Diyos, mayroon pa bang iba? Ang nagpakilala ay walang kagaya, walang kabahagi, walang kasama, walang kahawig. Yan nga kinumpirma ng Quran. Sa chapter 42 verse 11, Laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Walang kahalintulad ng Diyos. At
siya ay si Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa kung sino pa man na pinakilala ng iba. Thank you sa aking oras, Sister Nad. Po. Maaari yung aking ano. Okay, so thank you. Diyan po nagtatapos yung ating first stand ng ating first speaker. So dako po tayo ngayon sa question and answer. Sa cross-exam po ng ating kapatid na si Pastor Cesar Baladad. Pastor Cesar, naka-ano ka po? Pangalan nito. Naka-mute ka po. Pa-unmute po. Okay na? Okay, ayan. So, wait lang po, i-ano natin yung ating timer ng 7 minutes. So, alam na po natin ito, no? So, sa cross-exam, meron po tayong 7 minutes. So, at sa atin po pagsagot, tandaan, after po na magtanong, so meron po tayong 20 seconds na pagsagot dun sa nagko-question. So, may timer po ako dito ng 20 seconds. So, pag natapos po ito at nag-next question ako, okay, so yun na po yung pagtatapos ng next question. Okay, so kung ready na po si Pastor Cesar at Bro Ali, so simulan na po natin yung ating 7 minutes para sa Q&A. So time start now. Tanong, Pastor. Okay, ito tanong ko. Ginamit mo yung John 17:26. Sabi mo, pinakilala ni Jesus ang Diyos. Ano po ang pangalan ng Diyos na binanggit ni Jesus doon sa John 17:26? Anong pangalan ng Diyos? Sagot? Sapagkat ang sabi lang ni Jesus, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Pero walang madabanggit doon sa John 17:26 na pangalan ng Diyos. Kaya nagkakawindang dahil iba-iba yung pinakikilala ninyo. Supposed to be Diyos magpakilala. Kaya nandoon sa 2014 kanina ng Quran, si Allah nagpakilala sarili niya. Na Okay, kinumpirma next ni question. ang Next Diyos. question. Next question. Di ba tinawag niyang Ama, pinakilala niya yung Diyos na Ama yung sa 17:3? Yes or no? Ama, tinawag niya Ama. Yes or no? May categorical? No, Sagot? wala pong ama doon sa John 17:3. Nasa ibang bersikulo sa 6:9 ng Matthew. Pero yung ama, hindi po pantangi yon, pambala ng pangalan po yon. At hindi po pwede, hindi accurate na sabihin natin na ama ang pangalan ng Diyos. Dahil walang ang gaya ang Diyos sa isang banda. Kaya matino talaga Islamic Okay, concept. next Kaya iniwanan question. namin Next question. Question. Doon sa pinakilala, sabi mo sa John 17:26, mayroon dito pinanggit si Jesus Ama. Yes or no? Na ikaw ay makilala na isang Diyos at tunay yung Ama. Yes or no? Sagot, categorical. No, doon sa aking translation. Yan yung Biblia na kung iba-iba talaga, wala tayong iisang puntahan para pag-isahin tayo. Kaya nagkakawindang ang Kristiyano. So ang ama sa isang banda, hindi nga ito pantanging pangalan. Pambala na. Common name. Pero yung proper name ang hinahanap natin. Thank you, Pastor. Next Okay, question. next question. Yun, ginamit mo ang Surah Al-Imran, chapter 3, verse 51. Mayroon mo rito nabanggit dito na pangalan ng Diyos, yung sabi mo na pinakilala. Mayroon mo rito Jesus na binanggit dito sa 351 ng surah. Sagot. Mayroon, Pastor. Sabi ni Jesus, Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Sabi niya, katotohanan si Allah aking Panginoong Diyos. Panginoon nyo rin. Ang linaw, sagot ng 17:26 biblical ng John. Kaya matino ang aral Muslim, Pastor, kasi dito kinumpirma lahat ang katotohanan. Ito ang tunay na salita ng Diyos. Ang mapapatunayan ngayon, Allah ang pangalan ng Diyos, Quran ang basihan, Biblia ay buhol-buhol, kaya iniwanan namin. Sorry, thank you. Next question. Okay. Ibang Diyos na pinakilala ni Jesus, yun din ba yung Diyos ng Islam yung kanyang pinakilala? Isang Diyos lang ba yun sila? Yes, no? Pastor, isa lang. Kasi nandun po sa 16:36 ng Quran, nagsugo ang Diyos sa lahat ng henerasyon ng mga propeta. Ang pinakilala nilang sambahin ay Allah lamang. Kaya maging si Jesus, nagpakilala na Allah ang sasambahin. Kung hindi pa po kayo matatauhan, mga kabayang Kristiyano, iwan ko na lang. Napakalinaw ang mensahe ng Islam. Thank you. Next question. Next question. Kung yung Diyos na pinakilala ni Jesus ay isa sa ala na pinakilala niyo na Quran, sinabi ni Jesus na ang Diyos ay Espiritu. Yan bang si Allah Espiritu din na Diyos? Ang kanyang katangian, ang kanyang pilipayan mo? Espiritu ba yung ala na yan? Espiritu? Ano siya? Espiritu? Yes or no?
No, Pastor, walang gaya ang Diyos. Kung sa Biblia mong basihan, kakawindang tayo, wala tayong pagkakaisa kasi hindi na rin naman kayo nagkaisa. So punta tayo sa Quran para magkaisa tayo. Walang kabahagi, walang kahalintulad si Allah. Period. Thank you very much. Next question. Sinabi mo walang katulad si Allah. Ayon po din sa Quran ninyo. Sa Surah 24, An-Nur 35. Si Allah ay isang katulad ng isang bituin sa langit. Yes or no? No, Pastor. Ang pagbasa ng Quran, Pastor, hindi po nililugaw katulad na inimplemento nyo sa inyong Biblia. Ang Quran ay Arabic. Inuunawa po ito sa turo ng mga pantas mula sa interpretasyon ng propeta. Si Allah ay walang gaya, kaya wag mo nang sabihin siya ay bituin. Yung Okay, liwanag next pag sinabi, question. Ito bang Next question. Ito bang Quran na isinalin ni Arcio sa Tagalog? Ito ba'y kinikilala na ng Islam o hindi? Itong kay Arcio na Eduardo M. Arcio na Quran sa Tagalog na translation. Ito ba'y kinikilala niya hindi? yes, Pastor, kinikilala po yan. Yan, pagka ito ay babasahin upang higit na maunawaan ng mga Pilipino, non-Arab speaker. Pero binabalikan ng Arabic at turo ng pantas pag nagkakawindang, Pastor. Sana ganyan din yung Biblia. Kung nagkakawindang, may original, pero wala. Kaya patuloy wanto sawang salpukan ng Kristiyano base sa Biblyang edited windangan, walang Okay, sorry, next thank you. question. Yun. Ayon dito sa libro nito na nakalagay, sino si Allah? Ito po ay inilahad ni Paul Adjuri. Sabi dito, si Allah, oh, sino si Allah? Ang sabi niya dito, si Allah ayon sa Surah An-Nur 24, 25. Yun nga yung aking binanggit dito na siya ay inantulad sa isang bituin sa kalangitan. Is or no? Sagot. Yung no, Pastor, sa unawa mo para sabihin mo na may kahalintulad si Allah. Okay? Pero ang kahulugan niyan, Pastor, kapag sinabi ang Diyos ay siya yung liwanag, walang kaso doon, Pastor. Kaya lang, huwag mong sasabihin na mayroon siyang kagaya. Okay? So, sa aming mga Muslim, pag sinabi na ang Diyos may mukha, hindi katulad mukha natin. Pag may kamay, hindi katulad kamay natin. Ganun namin Okay, in-interpret, next Pastor. question. Next question. Question tama ba na pagkahalintulad dito, ang kanyang liwanag ay wari bagang isang lampara? Tama, hindi. Is or no? Sagot. Yes, Pastor, ang liwanag ay may halintulad talaga ay talagang linaw, nur, di ba? Kaya ang amin, Pastor, pag sinabi mo kasi, pagka idadrive mo mamaya na ang Diyos may kabahagi, kahalintulad, maging si Jesus na yon, kaya nagsisimula ka sa tanong na yan, hindi po pwede ihalintulad ang Diyos, Pastor. Thank you very Okay, much. next question. Okay, next Amen. question. Thank you. Surah, dito po sa Surah 53, verse 48-49. Si Allah ang malaking bituin na sinasamba ng mga Arabo. Is or no? No, Pastor, hindi nga sinasamba ang bituin o kaya buwan. Okay, Kasi nga, okay, time stop na po tayo. Okay. So, tapos na po yung ating 7 minutes ng ating pag-cross-exam ng ating second speaker. So, dako po tayo ngayon at siguro bago po muna natin simulan, Pastor, i-klaro muna natin yung audio mo. Medyo nag-i-static po siya. Okay. Nakatapat ka po ba sa electric fan or ano? Oo nga, dila nga. Oo nga, ako rin nakatapat eh. Malamok eh. Okay. Ayan, wala na. Okay. Pastor, hugutin mo po muna yung ano mo dun sa B8. Yung headphone mo, medyo nag-static po siya. Tapos tsaka mo po ibalik. Medyo may okay. Ibalik mo po, ibalik mo. Hugutin mo tapos isaksak nyo po uli. The mic sound check. Okay na? Yan. Medyo lumapit po kayo sa ano, sa Check. Ganyan, okay meron na. talagang static ano. Baka yung echo. Hello. Yan.
Yan. Sige po, magsalita kayo, Pastor. So, hintay lang po mga kapatid, medyo hindi klaro yung audio ni Pastor. Mic counting. Okay. Hello, mic. May static talaga, no? Hindi ko alam kung sa akin lang or ano. Dito, ganyan. Yan. Hello. Yan, Ayan na. medyo okay po yun. Yan, okay. Meron pa rin siya pero Okay. kasi para baka hindi klaro kay Brother Ali ay hindi kayo maintindihan. Ito, okay na yan. Hello. Meron talaga siya, Okay, mic sound check. Brother Ali, naiintindihan mo po ba kahit medyo merong parang static yung ano niya? Hello, mic sound check. Walang kaso, Sister Nad. Unawahin Okay, ko na sige, lang. sige. Para So, may medyo static no? Hello, mic Meron sound siya. check. Okay. O sige, kung okay naman sa kay Brother Ali ay sige po. Okay, so ready ka na po ba, Pastor? Sister Nad, ang suggestion ko kay Pastor, alisin niya yung camera para maganda yung audio. At pangalawa, hindi maubos yung top up natin. Kung meron siyang camera, maubos top up. Okay, sige. Ayan, Pastor. So, talaga, hindi. May problema siguro doon sa V8 niya. Yung sinasaksakan ano. Sige, okay na po yan, Pastor. So, sige, kung ready ka na po for 10 minutes para sa yung first stand. Okay, so start na po natin yung oras. So, 10 minutes, time start now. Pastor, teka, post natin. Pastor, nagsasalita ka na po ba? Pinost ko po muna ha. Pa-confirm kung nagsasalita ka na, Pastor, kasi wala po kaming naririnig. Naka-unmute naman siya. Pastor Cesar? Hello, mic sound check. Mahina po. Mahina. Ayan. Okay na yan. Yan, sige, okay na po yan. So, okay, 9 minutes and 53 seconds. Okay, time resume po tayo ha. Okay, time resume. Sige po. Okay, sa ating pong pagpapatunay dito, yung pong Diyos na ating pinakilala dito, pero hindi po mismo ang nagsalita, ang Diyos na nagsalita kay Moises. Dito po taklat ng Exodo, sa Exodo 3, ang talata po ay 3 hanggang 15, ay ganito po ating mababasa. Sa Biblia po na ating pong babasahin, sa Exodo, ito po ang pagpakilala ng Diyos kay Moises, sabi dito. Sinabi ng Diyos, sabi dito, sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sabihin sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung tanong nila kung sino ang sugo sa akin? Sinabi ng Diyos, sinabi dito sa verse 14, sinabi ng Diyos, sinugo ka ng iyong Diyos ng iyong ninuno, sabi mo sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng iyong ninuno, Abraham, Diyos ni Isaac at Jacob. At ito ang pangalan, itawag nila sa aking magpakailanman. Kaya yung Yahweh, na nagmumula po sa tinatawag na tetragrammaton letter, sa Hebrew word, yan po yung pangalan ng Diyos na nagsugo kay Moises, yung Yahweh. Kaya ito pong Diyos na ito na kinikilalang Yahweh, ito po yung, kung sa bagay, ito po yung Diyos na pinasamba ng mga ninuno natin, no? Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis ang ang pinahirapan ang mga Ehipto, aking bayan. Kaya ito pong si Moses ay sinugo ng Diyos ang pangalan Yahweh. Kaya yung pong Diyos na sabi rito, kilala ng propeta, oh, kung saan kinikilala din ni propeta Isaiah, oh, Isaiah na isang propeta, sa Isaiah 66 verse 1. Ito po binanggitin po yung pangalan ng Yahweh sa isang propeta na si Isaiah, oh. Isaiah 66 verse 1 ay ganito naman po ang ating mababasa sa Biblia po sa Lumang Tipan, no? Saan po ang pangalang Yahweh, ito po yung kinikilala ng mga propeta. Sabi rito sa Isaiah 66 verse 1, ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tungtungan. Anong klaseng bahay ang gagawin niyo para sa akin?
anong klaseng lugar ang aking tirahan. Kaya ito pong Yahweh, ito po yung kinikilala ng mga propeta kung saan po si Moises, si Isaiah, yan pong pangalang Yahweh, yan po yung kinikilala sa lumang tipan. No? Ngayon, yung Yahweh po, yan po yung manlilika o yan po yung tinatawag na Ama. Kaya nga po yun sa John 17:3, panahon ni Jesus, yung sabi ni Ali kanina na sa John 17, hindi daw binanggit yung Ama. Binanggit po ni Jesus ang Ama. Pinakilala nga niya eh. Yung Yahweh po yung Ama nasa manglilika. Malakyas 2:10, sabi rito. So, Malakyas 2:10. Ito po yung propeta Malakyas. Tingnan dito. Takot po ng Malakyas 2:10. Ito po ang yan pong Diyos ang manlilikha. Kung saan po, yan po yung Ama na tinutukoy dito sa Biblia. Kaya yung Yahweh, yan po, Diyos Ama na nakilala sa kanyang kapanahonan. John 17:26. Oh. Kaya ito po yung aking babasahin. Takot po ng Malakyas. Ito po. Malakyas 2:10. Okay, sabi rito. Malakyas 2:10. Okay, sabi rito, hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Yan po yung Ama na binanggit ni Jesus. Yan po yung manlilikha na binanggit doon sa Malakyas 2:10. Tinawag din Ama. Kaya nung panahon po ng bagong tipan, yan po yung pinakilala ni Yesu Cristo na Diyos. Kaya yung Yahweh sa kanyang personal name, yan po yung pangalan ng isang Diyos na ating pong kinikilala na kung saan Ama. Yan po yung nakilala ni Jesus Cristo sa bagong tipan sa kanyang kapanahonan sa bagong tipan. Ito po yung Isaiah 63 verse 13. Kaya yung Ama po, yan po yung kanyang pangalan na pinanggit yun sa lumang tipan. Kaya yung Ama, yan po yung Yahweh, kung saan po binanggit po yan ng ating Panginoong Jesus Cristo. Sabi dito sa 63 ng Isaiah 13. Sabi dito, verse 13 ng Isaiah 66. Ito po. Sabi rito, sa 13, natawid nila ang karagatan sa tulong ni Yahweh. Kaya po yung, sabi rito sa Isaiah, kung saan po, sa tulong ni Yahweh, narating nila yung karagatan. Kaya yung po yung Diyos na tumutulong sa kanila panahon ni Moises doon sa Egypto, doon po sa tawid ng dagat. No? Kaya yan po yung pinapunan dito na itong Yahweh, at kinikilala dito na Diyos sa ating pong mga ninuno, yan po yung nagmumula sa tetragrammaton letter na Y8W8 kung saan po ng tinatawag na bawel. Oh. Kaya Yahweh ang pagkabanggit yan. Ito po sa ating pong binanggit itong Yahweh, ito po yung Ama na binanggit naman ni David. O si David po na ating pong propetang David. O sa panahon po niya sa Exodus 6:23. Exodus 6:23, binanggit po yan yung tinatawag na Ama. Oh, binanggit po yan ni David. Okay. So, Exodus 6:23. Ating tingnan. Sabi rito, Exodus 6:23. Ito po. Okay, sabi rito, si Haring David po ay pinakilala niya ang ating pong Yahweh po ang kanya pong pangalan. No? Yan po si David po ay isang propeta na kung saan po bumanggit din po ng Yahweh, ang kanyang pangalan ng Diyos. Sa Exodus 6:23 po ang ating pong babasahin dito. Kaya, nagsagawa si Aaron ng at isibit na batid ni Aaron na at anak ni Aminahab. Naging anak nila si Aminahab at ito pong si David po na propeta dito kung saan po ang kanyang kinikila dito ay ang Diyos na si Yahweh. Sabi dito, sa 6. Kaya ito ang sasabihin mo sa mga Israelita. Ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap sa mga Ehipto. Ipadarama ko sa inyo, sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila at kayo'y papalayain ko mula sa pag-alipin sa bayan ng Ehipto. Kaya po yung Diyos po na si Yahweh, yan po yung nagbigkas doon sa mga Israelita doon po sa Ehipto. Kaya yan po, napakaliwanag po na mayroon talagang propeta kung saan po kinikilala nila ang Diyos na si Yahweh. Kung tinanong po dito sa bagong tipan, na itong si Jesus Christ, ang kanyang pagpapilala doon sa John 17,
binanggit dito yung Ama. Oh, sa John 17, ang pagpakilala po dito ni Hesus Kristo sa Diyos, hindi po ala, kundi Ama po ang kanyang binanggit dito. Sabi po sa Isaiah, yung po sa Malakias 2:10, isang Ama na lumikha sa atin. Sabi dito ni Jesus Christ, John 17, pagkasabi ni Jesus sa mga bagay nito, tumigala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, duwalhatin mo ang iyong anak upang duwalhatin ka niya. Yan po yung pagpakilala ni Jesus, yung Ama po, na kanyang binanggit ito, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos. Kaya yung Ama, yan po yung pinakilala doon sa John 17:56. Sabi ni Ali kanina, wala daw ang Ama binanggit. Mayroon pong Ama, sabi dito sa 17:24. Ama, sila na binigay mo sa akin ay nais kong magkasama sa kinaroon ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibigay mo sa akin. Sapagkat minamahal mo ako bago pa nilikha ang daigdig. Kaya pagkatarungang Ama, hindi kanila nagkilala sa sanlibutan, ngunit kinikilala kita at alam mo rin ng mga ibigay mo sa akin na ikaw ang nagsubot sa akin. Kaya yung pong Ama, yung po yung pinakilala ni Jesus Christ na Diyos po na ating pong dapat ang pagtayanan. Kaya hindi po ala ang binanggit, kundi Ama. Kaya yung po sa binanggit niya sa Surah 51, yun po yung ginamit ng Quran, pero sa Biblia po na ginamit niya, John 17:26, ito po sa 24 po, Ama po ang binanggit, Ama, sabi ni Kristo. Yan po yung sabi dito sa 26, sabi dito, ipinahayag ko sa kanila yung ipinahayag ko sa kanila sino ka at patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako'y manatili din sa kanila. Kaya yun po yung pinakilala dito ni Jesus Christ, yung pong Diyos na Ama. Kaya kasibay po sa ating pong tindig dito na sa Lumang Tipan, binanggit yung Ama, Malakias 2:10, manglilikha. At pagdating dito sa Bagong Tipan, binanggit naman ni Jesus Christ yung Diyos na Ama. Ngayon po yung Yahweh. Kung saan po ang kanyang personal na pangalan, yun po yung Yahweh. Kaya yung Ama po, yun po yung Diyos, kung saan po pinakilala ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Kaya dito po sa ating pong pinatunayan, ang sabi ni Kristo sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Kaya kung si Allah at yung Diyos na yan ay iisa, dapat kung ano po yung kasarian ng Diyos, yung kasarian ng Allah nila. Okay, time stop. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating first stand ng ating second speaker na si Pastor Cesar Baladad. So dako po tayo ngayon sa ating cross-exam ng ating first speaker, si Brother Ali. So kung ready na po si Brother Ali and Pastor Cesar, 7 minutes para sa yung cross-exam. Okay na po, time start now. Tanong. Magandang gabi at kumusta ka po dyan? Okay lang. Tanong. Anong pastor? Ano ang pangalan ng Diyos na ipinakilala ni Jesus? Yun po yung pinanggit niya doon sa John 17, Ama ang kanyang tinukoy. Kasi po sa pagpakilala ni Malakias na propeta, ang Ama ay manglilikha. Kaya yung binanggit ni Jesus Christ, ang kanyang Ama, binanggit niya, yun ang Diyos po na kinikilala niya, Ama. Okay, next question. Okay. Pastor, nung bang nagpirma ka ng biodata, pagdating sa Father's name, Ama rin ba ang inilagay mo para mag-ayam itong konsepto na tinuro ng Biblia niyo? Yes or no? Okay. Categorical. Okay. Yes. Sagot. Yung ating pong tatay or father, may pangalan siyang personal name. Halimbawa, Emilio yung tatay ko. Kaya pagdating sa father's name, Emilio. Pero mayroon Ama. Kaya yung Yahweh, yun yung personal name ng Ama. Yan. Alam nga man tawagin. Next. Okay, next question. Okay, next question. Okay. Thank you, Sister Nad. Pastor, saan nagmula yung Yahweh? Saan nagmula na letra o kataga? Okay. Yung Yahweh, yun yung tetragrammaton letter na mula sa Y8, W8, kung saan po, sa Hebrew word. Kung saan po, binanggit yun ni Y8, W8, tetragrammaton letter, Yahweh. Tungkol sa original sa Hebrew. Okay, next question. Next question. Kung yung Jehovah ay nagmula rin sa YHWH,
nagkakawindang kayo na Yahweh at Jehovah hindi tinatanggap ng mga Kristiyano? Yes or no? Categorical. Po yung kanilang ginamit yun sa mga saksi ni Jehovah, sa kanila pong translation sa pagkabanggit yun. Sister Nad, pwede bang Okay, mag-objection? okay. Time post tayo. Yes, ano po yung objection, Bro Ali? Sister Nad, lagi-lagi gusto namin marinig yung categorical na yes or no. Kung tanggap ba ng mga Kristiyano sa pagkakawindangan ni Jehovah, Yahweh, alin ba doon ang totoo? Nagkakawindang ba yes or no? Okay. So ganito yung parang gusto mong i-ano na meron tama, may categorical. So yes, nasa ating rules na kailangan sumagot muna ng categorical then bago magpapaliwanag. I think Bro Ali kasi parang medyo may yung audio kasi niya. So baka siguro hindi niya narinig kasi hindi ko rin medyo narinig yung pagsagot niya ng yes or no. So Pastor, meron ka Pastor Cesar, naririnig po ba kami ng maayos? Oo naman, sige. Okay, sige. So dun po sa question ni Brother Ali kanina, may counter objection po ba kayo or ano? Wala naman. Sagutin Meron natin. po. Okay po, sige. Okay, wait po natin ha. So naka-time stop po tayo. So Brother Ali, I think siguro nga kanina medyo hindi klaro sa kanya at hindi rin klaro sa akin kung sinagot niya o hindi. So ngayon, paki-rephrase uli yung tanong mo bago natin i-resume yung oras mo. Okay, ano uli, Bro Ali, yung question. Thank you, Sister Nad. Kasi sabi, nung tinanong ko, saan ba nagmula yung Yahweh? Ang sabi niya, sa tetragrammaton na YHWH. So kung nanggaling yung Yahweh doon, at nanggaling din naman yung Jehovah sa tetragrammaton na yon, nagkakawindang ba talaga yung mga Kristiyano dahil may Yahweh at Jehovah na sinasamba Christianity? Yes or no po? Yes or no? So, Pastor, meron pong categorical na yes or no. So, nakuha niyo po yung kanyang tanong. Sasagot na po ba kayo? Categorical po muna tayo. Okay, so time resume. Sagot. No, kasi nga, ang kanilang ginawa ng Jehovah, nag-ano sila ng translation ng kanilang pong Jehovah. Pero sa original po na Hebreo, wala pong letter J. Oh. Kaya yung pong kanilang ginawa ay kanilang translation yun. Pero sa original talaga, YHWH, yun lang po ang ano doon. Nagmumula sa Hebrew word. Ay yung Jehovah, wala pong letter J ang Okay, Hebrew. next question. Yun. Next question. Question po Sister Nad. Kung ganun, Pastor, sino ang totoo na paniwalaan at sundan natin para maniwala kami? Yun bang nagsasabing Yahweh ang Diyos ng mga Kristiyano o yung mga Kristiyano na nagsasabing Jehovah ang Diyos? Sino o alin doon? Siyempre, atin Yahweh kasi yung pagpapahayag ng Diyos kay Moises. Nasabi na yun, kung magtanong anong pangalan ng nagsusagin, sabi ng Diyos, sabi mo, sino ka ni Yahweh? Diyos ang inyong ninuno. Kaya yung Yahweh talaga, yun yung pinigkas ng Diyos doon sa panahon ni Moises na propeta natin. Yan talaga yung original dyan. Exodo 3:15. Yahweh. Sabi ng Diyos, Yahweh ang kanyang pangalan. Okay, next question. Next question, Pastor. Thank you, Sister Nad. Yun bang Yahweh na pinapakilala mo, Pastor? Mayroon bang persona na Ama, Anak, Espiritu Santo? Yes or no? Categorical? Ang personal kasi nga, sabi niya, siya ay nakakatupok na ano, na parang apoy siya. Kaya nga sabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu. Kaya yung Yahweh na yan po yung nakita ni Moses doon sa Horeb, kung saan po, saan yung apoy. Kaya wala po siyang ano yung tao. Kasi siya po isang Espiritu. Sabi ni Jesus Christ, ang Diyos ay Espiritu. Ang kanyang kalikasan ay isang Espiritu po na Diyos. Okay, next question. Okay, confirmation lang, Pastor. Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo, yun ba si Yahweh? Yes or no? Categorical? No, iba yung Yahweh kasi yun yung pinagmulan ng manlilika. Yun yung sa pasimulat talaga, yung ama na manlilika. Si Manak Kis, ang ama na manlilika. Yun talaga yung pinaka-Godhead talaga, yung ama. Kaya yung Espiritu at si Kristo, yan po ay mga sinugupan ng ama tungkol po sa kaligtasan ng tao. Ang Espiritu. Okay, next question. Okay. Ngayon, Pastor, sino ang paniniwalaan namin? Yung tinuturo mo o yung tinuturo ng kakristyano mo? Siyempre yung tinuturo ko kasi ito yung nasa Biblia, Exodo 3. Sabi ni Moises, kung magtatanong anong pangalan ng nagsugo sa akin, nagsugo. Sabi ng Diyos, sabi mo, sinugo ka ni Yahweh, ang inyong Diyos.
inyong ninuno. Yahweh talaga ang pangalan ng Diyos noong araw talaga. Yan. Okay, Yahweh. next Okay. question. Kung ganun, Pastor, hindi mo Diyos si Jesus, hindi na. Si Yahweh na lang, wag na lang kay Jesus. At yung tinatawag ng Kristo Jesus, hindi mo yun sinasamba at kinikilalang Diyos. Kasi kay Yahweh ka lang sumasamba at kumikilala. Yes or no? Yeah, categorical. Yes, kasi ang ating paksa ngayon patungkol sa tunay na pangalan ng Diyos. Hindi natin paksa si Kristo. Ating paksa ngayon, sino ang tunay na Diyos? Si Yahweh o si Allah? Kaya ang ating tinitingnan dito, yung Yahweh. Kaya si Jesus Christ, hindi natin paksa yan. Kaya huwag kang lalabas sa paksa. Dito kay Yahweh, ibahin mo si Yahweh, huwag yung kay Kristo. Kasi ang Allah niyo kasi hindi yan Diyos eh. Aking pananaw Okay, mamaya. next question. Next question. Nililinaw lang namin, Pastor, kasi ang tinuturo ninyo nung nakaraan kami, nalilito kami at mga kasama sa grupo. Si Hesus Kristo yung Diyos mo. Ngayon si Yahweh na naman. Kaya nililinaw lang namin kung si Hesus Kristo ba Diyos mo o si Yahweh ba talaga. Mag-isa lang ba, Pastor? Si Hesus Kristo at saka si Yahweh. Isa lang ba yun, Pastor? Hindi po naging dalawa yun. Isa lang ba? Sagot. Sagot. Ang ating paksa ngayon tungkol kay Yahweh. Kaya ang ating Sister Nad, Okay, objection, please. objection. Okay. So, ano po yung objection, Bro Ali? Gusto ko lang kasing marinig yung categorical na yes or no. Kaya lang, hindi ko alam kung malabo ba o hindi ba binibigkas Yes, ni Pastor. oo. I think Bro Ali talagang may problema doon sa kanyang audio. Siguro nababanggit niya, hindi lang natin na Hindi nakaka-catch up naririnig. nung ating tenga. So ngayon, Pastor Cesar, medyo lumapit po kayo doon sa inyong yung sa ano niyo mic. Yung dito po yung ano ninyong headphone. Okay, para medyo sa akin po kasi medyo mahina din talaga yung dating. Kasi may ano po grounded yung inyong ano. Okay, so Bro Ali, pakiulit na lang po siguro yung tanong. Bago ko may 47 seconds na lang Thank you, Sister Nad. Yung tanong kasi, kung nung nakaraang mga debate kasi respect na lang daw, ang Diyos ni Pastor ay si Hesus Kristo. At ngayon, sino ba o ano bang pangalan ng Diyos? Yahweh ba o Allah? Ang tanong ko ito, si Jesus ba ang Diyos? Si Hesus Kristo ba o si Yahweh? Sino sa dalawa ang ating paniwalaan? Si Hesus Kristo ba o si Yahweh? So, Pastor Thank you. Cesar, meron po tayong pagpipilian. Ano po? Si Yahweh ba o si Jesus? Yung tanong ni Bro Ali. So, okay na po ba? Sasagot na tayo? Sasagot ako. Okay. Medyo lapit ka po, Pastor, kasi medyo talaga mahina yung Ganyan. Yan. Okay. So, okay. Resume ko na po. Sasagot ka na po? Oo, sagot. Okay. Time resume. 47 seconds po ha. Sagot. Ito ang sagot niyan. Ang ating paksa ngayon, ating pinag-usapan ngayon tungkol kay Yahweh. Na kung sino yung tunay na pangalan ng Diyos. Kaya kay Yahweh ako ngayon nakapokus na Diyos na tunay na pangalan, Yahweh. Kaya wala sa paksa tungkol kay Kristo. Kaya Yahweh talaga ang aking tinitindigan ngayon. Niya ang tunay na pangalan ng Diyos sa panahon ng lumang tipan, Yahweh, hindi Allah. Yan. Ngayon, ang ating paksa Time's kay up. Yahweh. Next question. Okay, i-refresh ko lang at i-ulit ko lang bilang next question. Hindi natin kasi natin yung saktong sagot, Sister Nat, na sa tanong na sino ba talaga ang ating paniniwalaan na Diyos? Si Hesus Kristo ba o si Yahweh? Magbigay sana si Pastor ng isang sagot bago siya mag-20 seconds. Thank you. Okay ka. Kaso time's up na. Time is up na po tayo, Bro Ali. Inabot. So siguro sa rebuttal na lang po natin yon. So, ayan, dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating ng ating first speaker sa ating pong second speaker na si Pastor Cesar Baladad. So, dako na po tayo sa gibaan time. Ayan. So, sabi nila gibaan time. So, sa rebuttal round na po tayo for 10 minutes. Kung ready na po yung ating first speaker, si Ustad Ali. So, Brother Ali, 10 minutes. Time start now. Thank you, Sister. Malinaw pa rin ba yung boses dyan? Malinaw ba? Yes, loud and clear po. Thank you very much. Okay. Pansin natin mga kapatid, sakto yung sinabi ko, pagkadating natin sa tanungan,
mawiwindang na po sagot ni Pastor. At totoo naman mga kapatid kasi hindi niya naibigay ng eksakto na sagot. Yung tanong natin unang-una, pag nagpirma ka ba ng biodata mo, pagdating sa father's name, father din ilalagay mo? Sabi niya, yes. Nakakatawa, di po ba? Kasi nga hindi accurate mga kapatid kasi pambala na po yung father o kaya ama. Di ba? Kasi sinisingit ni pastor na pinakilala daw ni Jesus na pangalan ng Diyos ay ama. Hindi nga accurate eh. Kaya nga nililinaw ng Quran yung Biblia mga kapatid. Dahil ang Biblia hindi mo na maasahan, mismo yung tinuro ni pastor ay hindi na rin natin maasahan. Kasi hindi matatanggap ng matino nating isipan. Tama ba? Sa tanong natin, Jehovah ba yung ating tatanggapin na pangalan ng Diyos o Yahweh? Kasi nagsimula daw yan sa YHWH na tinatawag nilang galing sa Hebrew. Ang sagot niya is no. Bakit daw? Kasi kung maniniwala tayo na Yahweh yung pangalan ng Diyos, tapos sa kabila naman ay Jehovah, dahil alam naman natin mga kapatid bilang dating Kristiyano, kaya nga umalis tayo kasi nakakalito, hindi mo malaman kung Yahweh wa o Jehovah. So alin ba talaga? Ngayon may Quran mga kapatid na ipinanaog sa atin upang linawin na ang ipinakilala ni Jesus mismo ay Allah. At siyempre ang Quran ay walang salungatan, kaya nga around the globe na mga Muslim, isa lamang turo natin. Matatawaran bang around the globe na mga Muslim may magkakaisa? O di ba? Kasi ang salita ng Diyos, hindi katwiran, kakawindang-windang. Siyempre hindi mga kapatid. Ngayon, around the baryo ni na pastor, hindi sila mapag-isa kung Yahweh ba ang tatanggaping pangalan ng Diyos. Kasi mayroong saksi ni Jehovah sa kanilang baryo. Shout out sa mga kababayang saksi ni Jehovah dyan. Okay. Kaya nga ito nakakalito mga kapatid. Yung tanong pa natin, yung turo ni pastor ng mga nakaraan nating debate, yung Hesus Kristo ang kanyang kinikilalang Diyos. Ngayon nagtanong tayo sa kanya, sino ba kilalanin natin Diyos, pastor? Si Hesus Kristo ba o si Yahweh? Hindi malinaw yung sagot niya kaya nag-o-objection ako. Bakit ba? Dapat malinaw mga kapatid. Kung sasabihin niya ngayon na Yahweh ang pinag-uusapan, tama, Yahweh at Allah ang pinag-uusapan. Lumilitaw na sa tindig natin na walang ibang kilalanin at sambahin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kikita ninyo mga kapatid yung criteria, dalawa lang nabigay ko pa kanina. Punta tayo sa pangatlo, okay? Sa mga bakas. Okay. Bakas kung saan sumasamba ang mga propeta sa Diyos na ang pangalan ay Allah. Sa sagot ng tanong natin kanina, syempre, kung nagsugo ang Diyos ng mga propeta sa bawat henerasyon, sa 1636 ng Quran na i-refer sa Hebreo 1:1, nakipag-usap ang Diyos sa mga ninuno natin sa ibang mga henerasyon sa pamagitan ng mga propeta o sugo. Sakto yan sa 1636 ng Quran, walakad ba'athna fi kulli umma rasulan an i'budullaha wajtanibu at-tagut. At pinalitaw namin, sabi ng Panginoong Allah, nagsugo kami ng mga propeta at sugo sa bawat henerasyon na nagturo lamang silang sumamba kay Allah at umiwas sa Diyos-Diyosan. Linaw. Lahat ng mga propeta, kahit anong lingwahe nila ay Allah pinangaral nila. Bakit? Sa panahon natin ngayon, anumang lingwahe mo, Chinese ka, Amerikano ka, Indonesian ka, o anumang lingwahe mo, Allah pa rin ang pinangangaral ng Muslim na pangalan ng Diyos. Kaya eksakto lang kahit nung panahon ng mga unang henerasyon, kahit Hebrew pa ang salita ni Moses, kung Hebrew man, Allah pinakilala ng Diyos, na Diyos ang ipinakilala ng mga propeta. Malinaw ba mga kapatid? Ang bakas, eto na. Pag nagdasal ang mga propeta, biblical pa lang, kasi sa Quran malinaw eh. Ang relihiyon ni Propeta Ibrahim, ang kanyang ipinakilalang Diyos walang iba ay Allah. At nagpatira pa siya, kung basahin ninyo at 22:77 hanggang 78 ng Quran, ay Islam. Pagsunod, pagsuko, pagtalima, pinagpapatira pa, pinagyuyuko ng Diyos ang mga mananampalataya. Ya ayyuhalladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun.
Aya Qur'aniya 22:77 ng Quran hanggang 78. Kayong mga mananampalataya. Di ba? Kung mananampalataya kayo, ituring nyo sarili ninyo na mananampalataya. Kung ganon, magyuko kayo at tumira pa kayo. Sumamba lamang kayo sa inyong Panginoon, gumawa kayo ng pawang kabutihan upang kayo magkatagumpay. Hindi bang mga propeta modelo sa bawat henerasyon? Sa Biblia nila ang daming mga bersikulo na nagpapatunay Abraham nagpatira pa sa dasal. Moses nagpatira pa sa dasal sa 34:8 ng Exodo. 17:3 ng Genesis si Abraham. Numeros 20 versikulo 6 si Aaron. Nagpatira pa sila sa dasal. Si David sa 95:6 ng Salmo. Si Joshua 6:7, si Propeta Joshua. Si Jesucristo sa New Testamento 26:39 ng Matthew nagpatira pa sa dasal. Tinuro niya sa mga disciples niya. Kita nyo mga kapatid, nagkataon lang ba na pagdating ng Propeta Muhammad, tinuro rin sa ating mga Muslim ay magpatira pa sa dasal? Ay, ang ganda ng bakas eh. Kaya nga mga kapatid, ito pa lang, bakas na unang-una ay makikita natin na ito ang Islam, relihiyon ng mga propeta, at sasambahin natin ay si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang sinamba rin ng mga propeta. Mayroon pa bang mas mainam sa pangunawa at aral na to? Para ang mga tao sa ngayon, sa lingwahe ng mga taga-England, the fastest growing religion is Islam. Mashallah. Kung hindi pa makatauhan si Pastor, iwan na lang natin. Pero ang gabay na kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mahalaga may parating natin ang mensahe ng Islam sa kanya at sa lahat ng mga nakikinig. Ganon din naman si Sister Nad sa In Defense of the Truth. Shout out sa lahat ng mga kababayan dyan na nakikinig. Kami po ay nagbibigay ng mensahe alinsunod sa turo ng mga propeta. Hawig po namin ang turo ng mga propeta. Kaya kung ibinibilang ninyo ang inyong mga sarili na mananampalataya, hali kayo sa Islam. Sundan natin ang konsepto sa turo ng mga propeta na iisa ang Diyos. Hindi nila pinalabo na 3-in-1 ang Diyos para ituro rin ni Pastor sa ganong konsepto. Kaya hindi niya masagot yung tanong natin kung 3-in-1 ba o absolute one God ang Diyos sa pangalang Yahweh ba? Kasi sa Biblia nila, ang daming mabasa na mga pangalan ng Diyos. Mayroong Jehovah sa Isaiah, sa Exodo 6:3. Jehovah ang pangalan ng Diyos. Pagdating mo doon sa ibang talata, Yahweh ang Diyos sa Isaiah 41:13. Nagkakawindang. Sino ba talaga ang Diyos? Katwiran ba ng Diyos? Sa tanong kanina, ulyanin ba ang Diyos? Para sabihin niya, dito pangalan niya iba, dito naman iba? Ay, hindi po pwede mga kapatid. Kaya malinaw at yung katotohanan mga kapatid. Pangalawang bakas, tignan ninyo ha. Around the globe Muslim, pag umabot tayo sa ikasyam na buwan ng kalendaryo, ay nagfa-fasting tayo. Pinagkaisan na ng mga Muslim around the globe ang fasting na ito bilang pagsunod sa utos ng Diyos sa turo ng huling propeta. Nagkakaisa ang Muslim. Nagfa-fasting, hindi kumakain o umiinom maghapon. Na ginawa rin naman ng mga tao sa unang panahon, biblical na wala nang gumagawang Kristiyano ngayon dahil nga walang pattern ng Kristiyano sa kanilang pagkaligaw. Jeremiah 36:9. Basahin ninyo mga kapatid. Ang mga tao nung unang panahon din, sa ikasyam na buwan, sila ay nagpa-fasting. Ipinagpatuloy sa atin mga kapatid sa panahon natin kasi kung anong pagsubok sa kanila noon para magkaroon ng kaligtasan, pagsubok din naman sa atin mga kapatid. Hindi naman yung turo na pumikit ka lang, maligtas ka na dahil sa paniniwalang pinako si Jesus para tubusin ka sa kasalanan. Ang kulit naman. Ano ka, siniswertin chinachamba? Pumikit ka lang, maligtas ka na, wala kang gagawin. Ano pang kwenta nung sinabi ng mga taga-Bulacan na nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa? Ay nako. Kaya ali kayo mga kapatid sa Islam. Okay? Magtimbang-timbang kayo, makinig kayo, mag-aral kayo, magsaliksik kayo, magtanong kayo ayon sa 6:16 ng Jeremiah. Hingin natin sa Panginoong Diyos na gabayan niya tayo sa kanyang relihiyon. Huwag sa relihiyon tinatag ng mga iba-ibang sikta. Thank you, Sister Nad, sa aking oras.
Okay, time is up. So, dyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Ustad Ali. So, dako po tayo ngayon sa ating pagtatanong ng ating second speaker. So, Pastor Baledad, so nakamute ka po. Pastor? Hello. Ayan. Okay yung ano. So, kung ready na po tayo sa ating cross-exam, Pastor. So, 7 minutes. Time start now. Tanong. Okay. Ito ang tanong natin. Ano ang salitang ala sa Tagalog? Ano ang kanyang katumbas? Sagot. Wala rin, Pastor. Tignan mo, kag pumunta ka sa China, hindi po yung tawag nila sa Diyos. Allah pa rin. Kahit pumunta sa Amerika at pumunta ka sa Japan, hindi po Buddha. Allah pa rin tawag namin sa Diyos. Nagkakaisa kami, Pastor. Hindi pwedeng isali ng pangalan. Pumunta ka sa Amerika, Caesar pa rin pangalan mo. Thank you. Okay. Next question. Next question. Ito bang ala, ibig sabihin, nag-iisang Diyos lamang o isang Diyos na tunay? Ano ba ang ibig sabihin ng ala? Nag-iisang Diyos lamang o isang Diyos na tunay? Anong Okay, sagot yan? sagot. Pag sinabi mong Allah ay nag-iisang Diyos, Diyos na tunay, isa lang ibig sabihin nun, Pastor. Walang ibang tunay na Diyos, walang nag-iisang Diyos maliban kay Allah. Thank you. Next question. Okay, next question. Kung yan ang isang tunay na Diyos, anong pangalan ng tunay na Diyos? Anong pangalan ng Diyos na yan? Tunay. Sagot. Nakilala niya yung unang criteria natin, 2015 ng Quran. Innani anallah, sabi niya, katotohanan ako si Allah. Nandyan din, Pastor, sa footnoting ng Genesis 1 sa Today's English Version Bible, Allah is the name of God. Thank you, Pastor. Okay, Next next question. question. Yan bang ala ay, yan ba yung pangalan ng personal ng Diyos o ang lugar niyan, nag-iisang Diyos? Ano ba talaga yung ala? Personal name o nag-iisang Diyos? Sagot. Yes, Pastor. Yung Allah is the name of God. Okay? Yan yung kinikilala ng kamusliman around the globe. Ito yung stand namin, Pastor, at hindi po Yahweh. Allah ang pangalan ng Diyos. Allah is the real name of that Creator. Not Jesus, not Allah, not Yahweh. Thank you, Okay, Pastor. next Next question. Bakit hindi binanggit ang salitang ala nung pinakilala ni Jesus ang Diyos? Bakit hindi ala ang sinabi niya? Bakit hindi ala kung yan ang pangalan ng Diyos? Binanggit Okay, niya, sagot. Pastor, nasa Quran. Maraming verses nasa Quran. Pero nasa Biblia mo, wala kang matagpuan kasi nga, edited, windang, dagdag, bawas, 73 books, 66, wala nang uri, kakawindang na yung tao. Ganyan po yung Biblia, Pastor. Ginawa ni Pablo. Kaya wala nang masahan dyan, Pastor. Okay, Lipat next ka sa question. Quran. Thank you. Okay, ano? Ang talata naman sa Quran na pinakilala ni Jesus, ala ang pangalan ng Diyos. Saan sa Quran? Saan sa Quran? Pahingi. Sa 1936, Pastor, Surah Maryam, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, sabi niya, si Allah aking Panginoon at inyong Panginoon. 19 ano? 19 ano? 19? Na ulit pa doon. Next Okay, question. time pause tayo. Ano? Pastor, okay, talagang medyo ano yung, Pastor, na klaro po ba kami sa inyo kasi sabi nga, di po ba may rules tayo na pag sumasagot pa po yung ating tinatanong ay papabayaan po natin for 20 seconds. Baka kasi parang hindi lang klaro sa inyo. So, Pastor, nakuha mo ba yung sagot ni Bro Ali kanina? Ang sabi ko sa kanya, anong sura ng ating babahin, anong sura ang binanggit ni Jesus na ang pangalan ng Diyos ay Allah. Ang sura yun. Okay. Sa pagkakadinig ko po, Pastor, meron siyang binanggit. Baka lang po kasi hindi klaro sa inyo yung sagot niya. Narinig ko po meron siyang binasa. Narinig niyo po ba yon? Kung kasi hindi ko masyado naintindihan kung saan sura yun Yun. Okay, siguro. Medyo talaga po kasing nag-grounded yung inyong headphone. Kaya siguro hindi naintindihan. Okay, siguro
Teka, ganito na lang, no? Hindi siguro naintindihan ni ano. Pero ako po as a moderator, Pastor, meron po siyang binasa. Yun nga, hindi po klaro sa inyo. So kung okay po sa inyo, magde-next question na lang tayo. Tapos medyo lumapit po kayo dun sa mic nyo. Yan. Okay po ba? Pastor, hindi ka po namin naririnig. Okay, wala. Ayan, ano na po, malakas na siya. Okay na, okay na. Ayan, okay na po siya. Okay, klaro na po. Ayan. Okay. So, next question na lang po siguro tayo, no? Okay, sige. Okay. Sige, okay. 3 minutes and 56 seconds. So, time resume. Tanong, Pastor. Okay. Yan si Allah, i-define mo sa akin si Allah. Ano si Allah? Hangin, apoy, espiritu. Ano si Allah? Ano ang kanyang definition ni Allah? Okay, sagot. Pastor, sabi ng Quran 42:11, Laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Sa 112 verse 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ibig sabihin, Pastor, ang Diyos ay walang kahalintulad, hindi may gagaya. Thank you, Pastor. Madali lang po Okay. unawain yun. Next question. Yes, next question. Next question, yung bang Diyos na pinakilala ni Jesus, na Diyos na sabi mo kanina, pinakilala niya ang Diyos. Ang sabi ni Jesus, ang Diyos ay espiritu. Yung ba si Allah, espiritu, hindi? Sagot. Hindi, Pastor. Wala po siyang gaya. Yung Biblia mo kasi basehan mo, nakakawindang tayo dyan, kaya wala tayong pagkakaisa. Hindi rin tanggapin ng Kristiyano yung paliwanag mo kasi lumalabo, Pastor. So, welcome sa Islam. Mainam yung punto dito, Pastor. Thank you. Next question. Okay, next Ibig question. sabihin, question. Ibig sabihin, yung sinabi ni Jesus na ang Diyos ay espiritu na pinakilala niya, mali si Kristo at tama kayo. Sagot. Mali Biblia mo, hindi po si Kristo, Pastor. Yung Biblia po ang mali. Kaya iniwanan namin. Si Kristo ay laging tama yon sa Quran, hindi po sa Biblia. Next question. Next question. Next question. Ang Diyos nyo, hindi nyo may define kung anong klaseng Diyos yan? Hindi nyo may define kung ano siyang klaseng Diyos? Hindi nyo may define? Sagot. May define, Pastor. Si Allah ay nag-iisa, walang anak, hindi pinanganak, hindi siya may hahalintulad. Ganun po, Pastor. Ipinakilala niya ang sarili niya na siya ang Diyos na nag-iisa, pero huwag mo siyang ihalintulad na katulad ng paghalintulad mo kay Jesus. Thank you, Pastor. Next question. Okay, next question. Next question. Yung Allah niyo ba, yung si Allah ba, hangin, apoy, espiritu? Saan dyan sa tatlo? Hangin, apoy, espiritu. For the next time, for the second time, for the third time, Pastor, wala pong gaya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala ka nang maitanong, Pastor, magpunta ka na sa stand mo, walang problema po. Kasi mapapatunayan dito na Biblia mong buhol-buhol at stand mo mali. Thank you, Pastor. Thank Next you. question. Next question. Yung Allah, yung si Allah mo na sinabi mong Diyos, yan ba ay manglilikha? Ano bang kanyang ni Allah na yan? Ano bang kanyang counterpart sa ng tao? Manlilikha siya o tagapagligtas? Ano ba siya? Yes, Pastor. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha. Siya, sa kanya lahat, Pastor. Yung kinikilala mong Diyos, nilikha po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kun fayakun. Pangyari at nangyari nga. Kaya welcome, Pastor, sa Islam. Sambahin natin si Allah, magpatira pa tayo katulad ni Jesus. Next question. Thank you very much. Next question. Next question. Ano bang kahulugan ng nasa inyong taas ng inyong moske yung araw? Ano bang kahulugan niyan? Ano bang katumbas niyan sa inyong pagsamba sa Diyos ninyo? Ano ba siya? Yung araw na nakikita natin sa inyong moske, ano ba siya? Anong kahulugan niyan? Sagot. Yung sign doon sa taas ng moske, Pastor, yung parang crescent. Okay. Ano yun, Pastor? Ginawa ng mga sinaunang mga Salafi kung saan para mayroon din naman simbolo. Okay? Kasi sa Islam, nakabase po sa lunar calendar. Pero walang kaugnayan doon, Pastor. Hindi po sinasamba yon. Thank you very much. Next question. Next question. Anong kahulugan niyan yung kahulugan ng hapmon na nasa moske? Anong kahulugan niyan? Wala pong kahulugan yun, Pastor. Kumbaga, ginawa lang nila para mayroong simbolo kung saan yung mga time tao. is up tayo.
Time's up. So, okay. Sayang. So, so dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating negative, ng ating second speaker. So, dako po tayo sa rebuttal stand ng ating second speaker. So, Pastor Baladat, 10 minutes para sa iyong rebuttal stand. Okay, so time start now. Ayan. Yung po ating pong pinakilalang Diyos natin, mayroong profile. Kasi nga, pag sabing Diyos, pangalan niya, ano siya, saan nakatira, paano natin malalaman ang Diyos na yan kung di mo alam kung ano siya. Sabi niya kanina, yung ala nila, hindi espiritu, hindi hangin, hindi apoy. Hindi mo ma-define. Samantala, ang Diyos ng Kristiyano, sabi ni Kristo kung ano ang Diyos, John 4:24, sabi ni Jesus, ang Diyos ay espiritu. Kaya mayroon siyang tinatawag na kalagayan o likas na kalagayan ng Diyos kung ano siya. Kasasamba ka sa hindi mo kilala ng Diyos kung ano siyang klaseng Diyos, kung apoy ba yan, kung ano yan. Sa Quran, dito po nakalagay sa Quran, yan po siya ala nila ay may katulad na paghahambing. Kaya hindi lang niya direkta na sabi nila dito, wala daw katulad. Pero dito po sa ating bumabasahin na sura, dito sa An-Nur 24:35, sabi dito, ang ala ay ang liwanag ng kalangitan at ang kalupaan. Ang pagkakatulad ng kanyang liwanag ay wari, bagang may isang madilim na hukay, nasa loob nito ay may isang lampara. Ang lampara ay nasa loob ng isang salamin. Ang salamin ay parang isang bituing nagniningning sa sinisindihan mula sa pinagpadang puno, isang puno ng oliba, wala dito sa silangan o sa kanluran man. Ang langis nito ay halos namumula sa pagliliyab kahit na walang apoy na dumadaiti rito. Liwanag, pagkaraan ng liwanag, iginabay ng ala ang kanyang nais at ang ala ay nagbibigay ng halimbawa sa tao sa magitan ng parabola at ang ala ay lubos na nakakaalam. Yan po yung sabi dito, ang kanilang pong ala ay katulad po ng isang nagniningning, kahintulad ng isang bituing nagniningning. Kaya dito po, pag mayroon kang sabi na walang katulad, mayroon ditong paghahambing ang ala na isang bituing nagniningning. Kaya huwag natin sabihin na ang ala nyo ay walang katulad kasi maliwanag dito sa inyong sura, sa An-Nur, sa Tagalog na pagkasalin, An-Nur 24:35. At sa isa naman sura, sa 53 naman, si ala ang malaking bituin na sinasamba ng mga Arabo. Dito po sa Surah 53, ating basahin. Surah 53, 48, 49. Kaya ito po yung ating pong nakikita dito sa inyong Quran. Sa Surah 53, ito kung ano ba yung ala na yan. Okay. Surah 53, verse 48. Ito po ang nakalagay ng ating basahon. Ito. 48. Surah 53, 48. At siya, parenthesis, ala, ang nagbibigay ng sagana o karampot na kayamanan at kasiyahan. 49. At siya ala, ang Panginoon ng Sirius, ang malaking bituin na sinasamba ng mga paganong Arabo. Kaya yan po yung sa Surah 53 verse 49. Si ala, ang Panginoon ng Sirius, ang malaking bituin na sinasamba ng mga paganong Arabo. Kaya dito po sa inyong Tagalog na pagkaliwat dito sa Quran, Tagalog version, maliwanag dito na si ala ay Panginoon ng Sirius, ang malaking bituin na sinasamba ng mga Arabo. Doon po sa Biblia po, sa panahon ni Moises, sabi ng Diyos kay Moises, mag-ingat ka Moises, baka mabuyo ka. Titingala ka sa langit, sasambahin mo ang araw, bituin at buwan. Huwag mong gawin yan. Kaya yan po, hindi po pinasamba ang araw, bituin at buwan. Yan pong inyong pong simbolo na araw din sa inyong muski. Hindi ilalagay yan kung walang kaugnayan din sa inyong ala. Kaya nga sabi nga doon ng Diyos kay Moises, mag-ingat ka Moises, baka mabuyo ka. Na pagtingala mo sa langit, makita mo ang araw, bituin at buwan. Baka sasambahin mo sila, huwag mong gawin yan. Kaya hindi po pinasamba yung araw, bituin at buwan. Kaya dito po sa inyong Surah 53, si ala po ay Panginoon ng Sirius na sinasamba ng mga paganong Arabo. Yan po yung malaking bituin, si ala. Yan po yung Panginoon ng Sirius. Kaya yan po yung, dito po sa ating pong paksa nito, yung ala na yan, hindi po mailipayan kung anong klase yan. Yan pala ay isang bituin na nagniningning katulad niya ang isang bituin. Kaya dito po sa ating pong paksa, ang isang bituin po, likha ng Diyos yan. Isa sa nilikha na hindi dapat sambahin. Ang Diyos po ang naglikha ng bituin, araw at buwan. Kaya ang inyong pong simbolo dyan sa muski ninyo na, ang sabi mo simbolo, yan po may kahulugan yan dun sa
God moon, yung pa sa simbolo niyo dito na sino si Allah dito nakalagay yung tinuro yung buwan, yung sino si Allah. Oo. Tinuro dito sa inyong ang Allah ay isang malaking bituin, no? Doon po sa Surah 53 verse 49. Kaya kung sa Arabic man yan na pagkalingwahe, kung Arabic man yan, kayo po nakakaalam dyan kasi sa Tagalog dito na Quran, ating nababasa dito, ang Surah 53 verse 49, si Allah ang malaking bituin na sinasamba ng mga paganong Arabo. Yan po, no? Kaya ang isang bituin po, hindi po yan sinasamba kasi bakit po? Nilikha ng Diyos yung bituin, araw at buwan. Kaya yung inyong simbolo sa inyong muski, kanina sabi mo simbolo yan, walang ilalagay yan dyan sa inyong muski kung walang kaugnayan dyan doon sa inyong Allah. Kaya yan po yung ating pagpapatunay dito na ang aming pong Yahweh Diyos, Yahweh, sabi ni Kristo, siya ay Espiritu, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya yan po yung aming pong definition sa Diyos namin. Sabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu. Kaya ibig sabihin, ang Espiritu po, yan po yung katangian ng Diyos na aming pong kinikilala na Diyos. Kaya yung kinausap siya ni Moises, sabi doon, paano kung may magtanong anong pangalan ng Diyos na nagsuko sa akin? Sabi ng Diyos, sabi mo sinugo ka ni Yahweh, Diyos ng inyong ninuno, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Yan po yung kanyang personal name ng Diyos. Kaya yung Ama, na binanggit ni Jesus, yung Ama, yun po yung Yahweh. Ang kanyang personal name, Yahweh. Tinawag na Ama. Kaya dito po sa John 17:3, sabi doon, Ama, ikaw ay makilala nila ng isang Diyos na tunay. Yan, kaya yung Ama po, yun po yung Diyos na kinikilala ng mga propeta. Kaya yung Allah po ninyo, hindi po yung kinakilala, binanggit ni Moises, binanggit ng mga propeta nila Abraham, hindi yan binanggit. Kasi kaya nga po, yung inyong Quran, inyong nilagay doon ang Allah, pero wala po siyang katangian kung anong klaseng Diyos yan. Di nyo ma-define kung ano siya, hangin, apoy, espiritu. Pero dito po sa ating binasa sa Quran, Surah 53, si Allah ay Panginoon ng serious, ang malaking bituin na sinasamba ng mga paganong Arabo. Yan po yung ating pong pagpapatunay dyan. Oh. Kaya napaka-inam po dito na ang ating pong paksa ngayon, sino ang tunay na Diyos? Si Yahweh o si Allah? Kaya ako dito tayo ko ng Yahweh, ang tunay na Diyos na kinikilala ng mga propeta panahon ni Moises, Abraham, at ni Isaac, at ni Jesucristo. Kaya yan po yung ating pagpapatunay sa maikling panahon nito at ating pong pinatunayan talaga na kung saan po ang Diyos ng mga Kristiyano, maliwanag po ang kanya pong katangian. Siya ay Espiritu, ang kanyang pangalan ni Yahweh, at siya po yung Ama na kinikilala ni Jesus Christ sa John 17:3. Ama, ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Kaya yan po yung aking pong pagpapatunay sa gabi ito na walang ibang sambahin kundi ang Diyos na si Yahweh, na siya po yung kinikilala ng mga propeta natin. Isaac, Abraham, at Jacob. Yan po yung sabi dito sa aklat po ng Jeremias. Ang sabi dito, na binanggit dito ng ating pong propetang Jeremias, na walang iba po, kundi po ang ating pong Yahweh ay kinikilala po ng mga propeta. Jeremias, kung ating pong tatawagan ang Diyos, anong number niya? Jeremias 33 verse 3. Sabi ng Yahweh, tawagan niyo ako at sasagutin ko kayo. Saan po nakatira ang Diyos namin? Sabi dito, sa langit. Oh. Nasa nakatira ang Diyos? Sa langit. Sabi ni Kristo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Kaya mayroon po kaming tinatawag na profile ng aming Diyos. May profile siya. Oh. Anong pangalan ng Diyos? Yahweh. Saan ang Diyos? Nasa langit. Anong number ng Diyos na tawagan? Jeremias 33 verse 3. Yan po. Sino ang gabay? Sabi ni Kristo, John 14:6. John 14:6, ako ang daan. Katotohanan at buhay, walang makapunta sa mapunis pamagitan ko. Kaya po, si Kristo po ang ating pong daan para tayo makarating sa ating pong Diyos na si Yahweh. Kaya po, yan po yung profile ng aming Diyos. Mayroon siyang lugar, mayroon siyang number, at mayroon siyang tinatawag na pangalan. Yahweh ang kanyang personal name, Ama siya, tinawag din siya si Ama, at nasa langit siya, at ang kanyang number po, Jeremias 33 verse 3, tawagan niyo ako, sasagutin ko kayo, sabi ng ating pong dakilang Diyos. Kaya po, yan po yung profile ng Diyos ng Kristiyano na si Yahweh. Kaya yung alam ninyo, di nyo alam kung ano siya. Subalit po sa akin pong nabasa sa Quran, Tagalog, kay Arceo, Quran ni Arceo, sabi rito, si Allah ay isang malaking bituin na sinasamba ng mga Arabo. Yan po, yun ano. Kaya si Arceo po na nagsalin sa Tagalog ng Quran, Tagalog ang aking ginamit ngayon para maunawaan natin ang salitang Arabo o Arabic. Kaya tinagalog ko po sa Surah 53 verse 49, si Allah ay isang Panginoon ng serious, no? Panginoon siya ang malaking bituin na sinasamba ng mga
Arabo. Kaya yan po ang ating pagpatunay. At sa isang sura naman, sa sura 24 verse 55, siya po inambing sa isa pong nagniningning na bituin sa kalangitan. O, yan po kanyang katulad, katumbas ni Allah. Kaya yan po yung ating pong pagpapatunay dito na ang ating pong sumbahin ang tunay na Diyos. Walang iba po kundi si Yahweh na kinikilala ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At kinakilala po sa lumang tipan sa mga propeta po at kinikilala po natin na Yahweh, ating pong Diyos. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you po. Okay, so time is up. So dyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating Pastor Cesar Baladad. So dako po tayo sa ating cross-exam ng ating first speaker, si Ustad Ali. So 7 minutes, time start now. Tanong. Pastor, Mm. sino sinasamba ng Muslim? Si Allah o si Yahweh? Sagot. Ah, Sagot. kategorikal. Ang sinasamba niyo, siyempre si Allah kasi yun ang inyong Diyos eh. Siyempre si Allah ang inyong sinasamba. Oh. Very good. Okay, next question. Thank you, Pastor. Thank you very much. Okay. Sa Yung Muslim, bang mga... Okay. Next question, please. okay. Yung bang mga Muslim, Pastor, ay nagpapatira pa sa dasal na katulad ng nabasa natin sa Biblia kanina na nagpatira pa rin yung propeta? Yes or no? Categorical. Yes, yan ang inyong tradisyon. Ibig sabihin tradisyon, yan ang inyong mga ginagawa. Tradisyon yan. Ibig sabihin paulit-ulit na panalangin. Tradisyon tawag yung tradisyon. Walang kabuluhan, tradisyon. Okay, next question. Next question, Pastor. Bilang bakas na Allah talaga ang sasambahin, yung fasting na nabagkas ko kanina sa Jeremiah 36:9, ginagawa rin ng mga Muslim sa ikasyam na buwan, parehas lang nasa Biblia at nasa Quran. Kaya Muslim ay sumasamba sa tunay na Diyos, ang pangalan ay Allah. Yes or no? Categorical. Ang inyong fasting, hindi yan fasting ni Jesus. Ang fasting ni Jesus, 40 days and 40 nights. Ang inyo, pagdating ng alas 6, kain kayo eh. Hindi yan fasting ni Kristo. Si Kristo, nagfasting, walang kain-kain. Kaya siya nagutom. Dinala siya sa ilang ng Diablo. Ang inyong fasting, wala yan. Kasi kumakain kayo ng alas 6 eh. Wala yan. Kaya ko yan kasi isang taon pa. Kaya ko yan. Okay, next question. Question. Sa Jeremiah 36:9, ikasyam na buwan sila nagpapasting. At ang mga Muslim, ikasyam na buwan din naman magfasting sa Ramadan. Yes or no? Yes, ayon sa tradisyon ninyong ginagawa. Kasi ito po, ang fasting ni Jesus, iba sa inyong fasting. Ang fasting ni Jesus, 40 days and 40 nights. Ibig sabihin, walang kain-kain yun. Ang inyo kasi, kumakain kayo pagdating ng alas 6 ng gabi. Kumakain kayo eh. Iba yan, hindi yan fasting na tunay. Ano yan? Kaya ko yung gawin yan kahit isang taon. Kumakain kayo eh. Okay, time's up. So, next question po tayo. Next question. Thank you, Sister Nad. Pastor, bumasa ka ng Quran sa kabila na wala kang alam ng alpabetong Arabic na Aleph, Ba, Ta. Yes or no? Binabasa ko ang Quran Tagalog langwahe kasi nga mayroon kayong Quran Tagalog eh. Kaya magdali ito para maintindihan. Tagalog. Okay, time pause tayo. Yes, okay. Yes, Bro Ali. Anong objection? Objection, sister, mayroon pong yes or no sa tanong na bumasa siya ng Quran pero wala siyang alam sa alpabeto Okay. ng Arabic. Yes or no? Okay, sige. Pastor, sasagutin mo na po ba? Oh yes, sagutin ko. Okay. Yes. Time resume. Sabi Sagot. ito na dito. Allahu, ibig sabihin si Allah. Ano ba Sir, hindi po namin naririnig Okay. yung yes or no eh. Dapat doon malinaw Okay. muna eh. Oo, Pastor, meron po siyang categorical na yes or no. Okay, ganito na lang para mas siguro medyo nalimutan ni Pastor. Paki-rephrase uli yung question mo, Bro Ali, para maliwanag. Okay. Thank you, Sister Nada. Pastor, gustong-gusto lang namin marinig doon sa categorical na bumasa ka ng Quran, ngunit hindi ka wala kang batid, wala kang alam sa mga alpabeto rito na Aleph, Bata, nagsisimula rito. Wala kang alam sa alpabetong Arabic. Yes or no? Yes, pero meron ditong translation. Yes, ito sampulan kita. Allahu. Sa Tagalog, si Allah. Meron ditong translation eh. Kaya, bakit pa tayo maguluhan eh? May Tagalog naman. Allahu, si Allah. Naro, ang liwanag. Isawati ng nandito eh, mayroon siyang translation na Tagalog at sa Arabic. Kaya, binabasa ko sa Tagalog para maintindihan ng mga Okay, nakikinig. next question. The next question, Pastor. Okay.
Sa pagbasa mo nang naintindihan mong translation of the meaning, sa kabila inamin mo naman na yes, wala kang alam sa Arabic. Ngayon, nagbasa ka ng translation of the meaning at nagtafsir ka, meaning nagbigay ka ng kahulugan. Tanong, Pastor, sinong paniwalaan namin? Yung turo mo ngayon o yung turo ng pantas naming Muslim? Sagot. Categorical. Pinipiniwalaan ko yung, Categorical, Pastor. oh yes, yes. Pinipiniwalaan ko yung kay Arcio na Tagalog na Quran kasi nga binibigay sa amin to para maunawaan daw yung Quran na Arabic. Kaya natuwa naman ako na mayroong Tagalog na Quran. Binabasa ko ito eh. Kaya natagpuan ko rito yung Surah 53 verse 49 na si Allah pala ang malaking bituin na sinasamba ng Arabo. Kaya ako yun ay natutuwa naman ko na nalalaman ko na ang Allah niyo. Ganyan pala. Yan. Allahu. O si Allah. O yan translation. Nuro. Ang liwanag. O. Ay sa mawati. Sorry, nakamute pala ako. Pastor, okay na po. Sorry, Okay. nakamute po ako. Okay, next question tayo, Bro Ali. Thank you, Sister Nada. Pastor, ulitin ko lang yung tanong. Sino paniniwalaan namin, Pastor? Yung mga pantas naming Muslim o ikaw? Siyempre, ako naman ay nagbabasa lang. Nagbabasa ako sa inyong Quran na Tagalog. Ngayon, may translation. Yung Okay, categorical. Siya ba o yung Okay, pantas? bakit ba nami-mute ako? Okay. So, Pastor Baladad, medyo maging attentive po sana tayo dun sa yun sa last question. May narinig po tayong categorical na yes or no, or kahit may pagpipilian po, ay uunahin po natin yung pagpili or yung categorical question. Then, tsaka po tayo mag-ano, no? Tsaka po tayo magpapaliwanag ng 20 seconds. So, meron po tayong 2 minutes and 30 seconds. So, Bro Ali, paki-rephrase na lang uli siguro para maintindihan ni Pastor. Okay. Pastor, kasi nagbasa ka ng Quran sa kabila, wala kang alam sa Arabic, tapos nagtafsir ka, nagpaliwanag ka. At ang tanong dito, Pastor, sino bang paniniwalaan namin, yung mga pantas namin o ikaw? Pili ka lang, Pastor. Siyempre sa panahon ito ako kausap mo. Siyempre sa panahon ito ako ang paniwalaan nila kasi kalaban mo ako eh. Alangan naman hindi ako. Ako ang paniwalaan nila kasi nga dito gamit ko Quran Tagalog. Ako naman ay nakaintindi ng Tagalog na Quran na ibig sabihin mayroon siyang Arabic na lingwahe na translation Tagalog. Halimbawa, Allahu o si Allah o yan ang dito. Okay, next question po tayo. Next question. Question, Pastor. Kung paniwalaan ka namin ay mag-isa ka lang, samantalang yung mga Muslim around the globe naman, so alin sa tansya mo, Pastor? Yung around the globe Muslim o yung mag-isang Pastor Cesar ngayon ang paniwalaan namin? Alin doon? Okay, Yes. sagot. Sagot, yes. Ang paniwalaan ng Kristiyano ngayon, ako na pastor nila kasi nga ikaw Muslim ka. Ang akin ditong tinitindigan na kaming Kristiyano na nakikinig ngayon, ako paniwalaan nila kasi ako ang iyong kalaban na alangan naman ikaw Muslim ka. Siyempre ako paniwalaan nila. Kaya sabi nito, Allahu, si Allah, Nuro, ang liwanag. Liwanag mo naman, may translation dito na Arabic at sa Tagalog. Okay, next question. Next question po tayo. Liwanag. Next Di ba, question. Pastor, ang lahat ng Muslim around the globe ay kumikilala lamang kay Allah? Samantalang ang mga Kristiyano ay kakawindang kung Yahweh o Jehovah? Alin ang paniwalaan doon, Pastor? Yung nagkakaisa o yung nagkakawatak? Sagot. Sagot. Ang paniwala, yung nagkakaisa. Guys, sa amin, nagkakaisa kami na Kristiyano na ang aming Diyos sa gaming ito na aming pinapaniwala, yung Yahweh na kinikilala ni Moises, Abraham at Jacob. Kahit sino dyan, kahit sinong Kristiyano dyan, kahit sinong pastor dyan, Yahweh talaga tanggap nila yan. Yung Allah, hindi. Tanungin mo sila. Hindi natanggap yung Allah mo. Okay, sagot. Question po. Next question. So, sakto, Pastor, na paniniwalaan natin yung nagkakaisa na mga Muslim around the globe sa paniniwalang Allah ang Diyos, nagpapatirapat at propeta, nagkakaisa ang mga Muslim. At parang propeta kung magdasal. So, ito ang dapat, Pastor. Tama o mali? Okay. Sabi mo, categorical, Pastor. Tama o mali? ay, tama kasi kayo mga Muslim, tama kayo. Kayo ang tama kasi bakit? Ang inyong Muslim magdarasal kay Allah. Kaming Kristiyano naman, pag kami ay nanalangin naman kami kay Yahweh, nanalangin kami sa aming Diyos kasi yun aming Diyos Yahweh. Okay, next question. Pastor, yung kabila ng pagkakaiba ng sikta at sinasamba, nangangahulugan lamang na mali kayo kasi okay, time is up.
Okay, so sorry, pasensya na po, inabot So times pati yung aking ano dito. Okay, dyan po nagtatapos yung ating rebuttal. Question po ng ating kapatid na si Brother Ali sa ating second speaker. So napakaganda po at talagang iiwan na lamang po natin sa mga nagsusuri, mga nakikinig kung ano man po yung pinag-uusapan natin dito. Ano po, ito po ay isang theological sharing lang. So, sa atin na po mga nakikinig yun. So, dyan po nagtatapos yung ating Paunahin mo question. ako sa conclusion, please, kasi magsala kami. Paunahin mo ko ha. Okay, sige. Yes, Bro Ali. Okay, so dako na po tayo ngayon sa ating conclusion. So, yung kanila pong final conclusion sa pag-uusap na to. So, unahin na po natin yung ating first speaker ang ating pong kasing kultura ay siya yung nahuli. So, ngayon po nag-request, siya po yung mauna. So, Brother Ali, 5 minutes para sa yung final conclusion. Time start now. Thank you, sister. Thank you very much. Sana ako yung mahuli, kaya lang request naman. At parehas din naman para kasi magdarasal na po kami. Thank you, Pastor, at thank you kay Sister Nad. At sa mga nasa live magkabilaan, okay? Conclusion natin mga kapatid, kung napansin nyo yung mga tanong natin, napakaganda. Kasi nagsasala ang mga propeta na katulad natin tumitira pa bilang bakas na pagsamba lamang kay Allah at hindi kay Yahweh. Yes naman po si Pastor. Saludo tayo. Pangalawa, nagpapasting yung mga tao sa ikasyam na buwan, biblical, Jeremiah 36:9, ganyan din ang Muslim. Sa Ramadan, ikasyam na buwan po sa lunar calendar. Kaya nandito po katotohanan, pagkilala, pagsamba kay Allah, ito mga kapatid. At si Pastor ay nagbasa siya ng Arabic, sabi niya, pero nasa transliteration. Ang realidad, hindi po niya alam yung alif bata ng alpabetong Arabic. Ang binasa lang niya, yung naiintindihan niya, tapos nilugaw po niya. Kaya ang tanong natin, sino paniniwalaan namin? Yung mga pantas around the globe na Muslim o yung ikaw po, Pastor? Kayo na lang po bahala, mga kapatid, kasi si Pastor daw paniwalaan natin. Okay naman, walang problema dito. Okay? Ang tanong natin, nagkakaisa ba yung mga Muslim na sumasamba, kumikilala kay Allah, at yung mga Kristiyano kakawindang kakawatak sa Yahweh, Jehovah, Ishi, Baali, Ama, Anak, Espiritu Santo? Sabi niya, nagkakaisa daw sila. Pero nung inulit natin, Muslim pala po yung nagkakaisa. Kasi hindi naman katwiran ng Diyos ang nagkakawindang. Tama ba mga kapatid? Kaya malinaw itong ating message mga kapatid. The real name of God is Allah, not Jehovah, not Yahweh o sino paman. Bakit ba? Tingnan nyo yung YHWH na pinagmulan ng Yahweh o Jehovah. Sino ba ang authorized na magbigay ng bawol? Wala silang maituro. At sana mabasa mismo sa Biblia na isa lamang ang pinakilala ni Jesus na Diyos. At yun sana pagkaisahan din nila. Pero wala po sa Biblia. Nasa Quran mga kapatid. 351, 1936, 4364 ng Quran. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada siratong mustaqim. Sabi ni Jesus, si Allah aking Panginoong Diyos, Panginoon nyo rin, sambahin siya, ito ang matuwid na landas. Kaya si Jesus, ang pagsamba niya ay katulad natin. Ang sino man, sabi ni Jesus sa 3:35 ng Marcos, sino mang nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, silang aking mga kapatid na lalaki at babae, at maging aking ina. Sakto, kapatid natin si Jesus, lahat ng mga propeta, kasi sabi sa Quran 49, chapter 10, o chapter 49, verse 10, innamal mu'minuna ikhwa, kung di ako magkamali sa verse 10 o 12 ng chapter 49. Katotohanan ng mga mananampalataya, sila'y magkakapatid. Sakto mga kapatid, ang mga mananampalataya, isa lamang turo kasi isa lamang sinasamba. Isa lamang aral nila, hindi magkakaiba. Kaya yung pagsubok nung una, hanggang din sa panahon natin, hanggang sa huling araw, parehas po lang yon. Tulad ng first of the commandments, huwag kang magtatambal, magsagawa ka rin ng pagdarasal, magfasting ka, at sumunod ka sa utos. Sumunod ka sa propeta na sinugo sa panahon mo. Yun ang tinatawag na al-istislam lillahi subhanahu wa ta'ala. Pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kalooban ng Diyos sa turo ng bawat propeta sa bawat henerasyon. Saklaw tayo ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Mayroon po kaming magiging debate inshallah later on mga February, sabi ni Brother Rasha, ipakilala na natin ngayon.
yung pinamagatan niyang Royal Rumble sa topic na tunay na sugo. Maganda po ito pag matuloy. Stand natin, walang iba kundi si Propeta Muhammad, ang turo ng Propeta Muhammad. Sumamba lamang tayo kay Allah at wala nang ibang sasambahin. At ang turo ng Propeta, tinuro rin turo ng Propeta Muhammad, tinuro na rin ni Jesus at ni Moses biblical na isa ang Diyos. Pero ang turo ni Pastor, kikiwindang lamang siya sa 3-in-1, 1-in-3, 3R1, salpok, windang, hindi mo maintindihan, kaya nagkakawatak-watak. Nagmumuslim na yung marami nating mga kababayan. Maraming thank you, Sister Nad, sa oras ko at ipagpamanin niyo kung may mali akong nasabi. Pagkakamali ko po yan. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ay mula sa aral Islamiko. Suportahan niyo po ang ating dakwa by sharing our videos. Kasi pag-aaral, sabi nga ni Sister Nad, sa salita ng Diyos, hingin natin sa Diyos na gabayan niya tayo sa kanyang relihiyon at hindi sa relihiyon ng mga tao na pinarehistro na sumulpot kamakailan kung kailan kay. Thank you at maraming salamat sa inyong lahat dyan. Okay. Assalamualaikum at magandang gabi. Okay. So, time stop. So, dyan po nagtatapos yung ating final conclusion ng ating kapatid na si Brother Ustad Ali. At siya po yung ating first speaker. So, dako po tayo sa ating 5 minutes final conclusion ng ating Pastor Cesar Baladads. So, Pastor, kung ready ka na po sa iyong conclusion, 5 minutes. 5 minutes, time start now. Wait, post tayo. Pastor, nakamute ka po, nakamute. Okay. Okay, so okay, time resume. Okay, Ito Pastor, sige po. Tunay nga si Yahweh ay kinikilala ng Juda. Ayon po sa surat ni David, dito po sa Awit 76 verse 1. Tunay na si Yahweh ay kilala ng Juda sa buong Israel. Dakila talaga. Kaya si Yahweh po, ang ating pong pinakilala ngayong Diyos, yan po ay kilala talaga yan sa buong Israel. Kaya dito po yung ating pong pagpapatunay sa ating pong tindig na ang Diyos na si Yahweh, siya po yung Panginoon na ating pong kinikilala sa mula sa lumang tipan hanggang sa ating panahon ngayon. Ang pangalang Yahweh, yan talaga yung kinikilala ng mga taga-Israel. Kaya yung ala nila ay doon lang po yan sa Arab country. Yan po yung kanilang lugar. Subalit ang Yahweh, buong daigdig po ay kinikilala. Lahat po yan ay kinikilala na Yahweh. Mga Israelita, mga Kristiyano, Hudyo, kinikilala si Yahweh. Pero yung ala nila sa parting Arab lang po yan. Kaya ikaw, Yahweh, ang Diyos na totoo at tunay. Sabi dito ni Jeremias. Sa aklat po ng Jeremias, Jis. Kinikilala rin si Yahweh bilang tunay na Diyos. Ito ay nakasulat sa Jeremias 10:10. Kaya Yahweh po ang ating pong pinatunayan ngayon na siya po yung Diyos na ating kinikilala sa mga Kristiyano, Hudyo at Israelita. Kilala po ang pangalang Yahweh. Kaya sa gabing ito, aking pong naitindig po ang ating pong paksa na Yahweh ang tunay na pangalan ng Diyos ng ating mga ninuno. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Kaya yan po yung pinakilala ng ating pong mga propeta mula noon hanggang ngayon. Ang Yahweh po ay kinikilala ng Diyos na siya po yung manglilikha. Malaki as Diyos Jis. Ang Yahweh po, yan po yung binanggit ni Jesus na Ama. Kaya sabi sa John 17:3, ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Kaya yung Ama po, yun po yung Yahweh po ang kanyang personal name na pangalan ng Diyos natin. Kaya sa gabing ito, aking po naitindig na ang tunay na Diyos po, walang iba po kundi si Yahweh. Siya po yung kinikilala ni Jesucristo, kinikilala ng mga propeta. At yan po ating nabasa si Allah, doon po sa kanilang sura 24 verse 55, si Allah ay katulad ng isang bituin sa kalangitan. Ayan po yung kanilang katumbas, no? At sa sura 53 verse 49, si Allah ang malaking bituin na sinasamba ng mga Arabo. Ang bituin po isang likha ng Diyos yan. Sabi po sa Deuteronomy 4, ang talata 14 hanggang 22, sabi ng Diyos kay Moises, huwag ingat ka Moises, bakit titingala ka sa langit at makita mo ang araw, bituin at buwan, huwag mong sasambahin sila. Kaya yan po yung mga bagay na hindi sasambahin, yung buwan, bituin at araw. Kaya sa gabi ito po, akin pong naitindig at hindi niya naigiba. Ang Yahweh po ang aking pong pinatunayan na tunay na Diyos na tinatawag ng mga propeta. Kaya sa gabi ito, ako po yung pasalamat sa Panginoon at sa mga nakikinig po sa gabi ito, mga Kristiyano, na kayo po ay patuloy lamang po na makinig sa mga tunay na mga aral upang tayo po ay makarating sa ating pong binimiti na buhay na walang hanggan. Kaya po ito pong gabing ito ay aking pong pinatunayan na ang Yahweh
Ito po yung mula sa Hebreo na tetragrammaton letter YHWH na kung saan po nilagyan po sa mga scholar ng bawel para po maunawaan natin, no? Yung pong Yahweh. Nilagyan po ng mga scholar ng mga litra para mabasa natin yung YHWH kung saan po yan po yung tetragrammaton na mula sa Hebrew word at yan po yung ginawa ng mga scholar, ginawang Yahweh para ating malaman na ang pangalan ng Diyos sa ating pong mga panahon ay Yahweh. Yan po yung sabi, Yahweh El Shaddai. Yan po yung Yahweh. Na yan pong pangalan ng Diyos na ating pong ninuno. Yan po yung pinakilala ni Moses sa Exodo 3 hanggang 15. Sabi doon, kung magtanong sila anong pangalan ko, sabi mo, sinugo ka ni ako nga ni Yahweh. Diyos ng inyong ninuno, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman. Kaya salamat po at God bless you lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon sa gabing ito, sa mga nasa viewer po, sa mga comment section, sa lahat po na nandito ngayon, tayo po ay magpatuloy po sa ating pananampalataya. Sambahin ang tunay na Diyos. Ang sabi ni Kristo, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya yan po yung definition ng ating Diyos. Ang Diyos Espiritu po, siya po ay, ika nga ay mayroon siyang likas na kalagayan. Espiritu po ang Diyos na hindi nakikita, pero ating nararamdaman na may Diyos na ating pong sinasamba. Kaya salamat po sa aking pong pagpapatunay na tunay nga na hindi niya nagiba ang pangalang Yahweh. Bagkus nga ang ating pong pagtindi ngayon, ito sinuportahan po ng mga propeta. Sinuportahan ni Jeremias, Isaias, David, Moises, Jesus. Yan po yung mga nagpapatunay po na ang Diyos na si Yahweh. Yan po yung kinikilalang Diyos ng ating pong mga ninuno. Kaya sa gabing ito po, muli po, salamat po sa ating pong pagpapatunay. God bless you po sa lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you po. Thank you. Amen. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating final conclusion ng ating second speaker. So yan. So maraming salamat po, Pastor. So okay, kung narito po na si Bro Ali, so syempre meron pa po tayong huling mensahe para po ito sa isang minuto po ito na mensahe mula po sa mga gusto natin na pasalamatan. Kung meron man po tayong mga ipa-flag or meron po tayong gustong mga gawain po, pwede po sabihin po natin dito. So pwede po natin ipahayag. So since wala pa po si Brother Ali para sa isang minuto na pagpapasalamat. So Pastor Baladad, ikaw muna, no, 1 minute para kung sino man po yung gusto nyo pasalamatan at kung meron po kayo ibang gawain, pwede nyo pong ihayag dito. So 1 minute po, Pastor. Start. Okay, maraming salamat po sa platform po sa Independence of Truth. Sa katawan po ni Sister Nat, salamat po moderator na ating pong naisagawa ang ating pong gawain. Meron tayong mga live na gagawin loob ng Panginoon, aking pong mga programa na ating pong i-live sa ating pong page na aking pong pinagpipiri na ito po ay may sagwa ko na yung live na mga aral, doktrina ng ating pong pinapaniwalaan. Salamat po na sa gabi ito. Sa lahat pong nakikinig sa mga comment section at sa mga nasa live po ngayon. Purihin po ang Panginoon at salamat po. God bless you sa lahat. Sister Nad, God bless you po. Salamat po sa Panginoon. Yan lang po at salamat po. Okay, so maraming salamat din po, Pastor. So kung wala pa po si Brother Ali, so ayan, abangan nyo po yung ibang mga debate po na mangyayari dito. So again, open po ang Independence of the Truth sa mga gusto po na magpa-schedule po ng debate dito. So message lang po kayo siguro mga 2 days after or kung kailan nyo po ito ipapaano, basta po para maiayos natin ano man po yung ating mga schedule na nagaganap. Kasi Monday to Thursday, meron po kami ditong programa para po sa aming ibang mga gawain. Meron po kaming topic or kung meron po talagang debate, kailangan ko po talagang maiayos yon. At yung mga detalye kailangan po talaga para mai-ano po natin. So, ayan. So, salamat din po, Pastor, at salamat din po lahat ng mga narito ngayon at sa atin sa comment section po at sa share po ng ating video. So, iiwan po natin sa ating mga manonood, sa mga makikinig, then lalo po sa atin sa YouTube channel.
ay ayun, marami pa pong manonood doon. So, habang hinihintay po natin si Brother Ali. So, again, abangan nyo po yung ibang gawain pa dito sa ating sa Defense of the Truth. Please po, follow, like, and share po ng ating page. Ganon din po sa ating YouTube channel. So, dito po sa atin ay open na open po. Hindi lamang po ito sa ating mga kapatid na Katoliko, kung hindi open din po ito sa ating mga iba pa pong kapatid sa kahit hindi po natin pananampalataya. Ayan. So, lalo na po sa ating mga debate na kinikater po ngayon. So, yan po. So, si Brother Ali ay talagang, ayan, ano po sila, nag-pray. So, Pastor, baka meron ka pa pong iba nga sasabihin. Or, yun pong ating na dito sa, kasi hintayin po natin si Bro Ali, ano, para naman po, baka pagpasalamat din siya or meron siyang ipa-plug na mga iba pa po nilang agawain. So, dito po sa atin sa loob, ayan, so lumabas na po yung iba. Actually, nasa 10, first 10, ano tayo dito. So, at maraming salamat po sa sa lahat po ng nag-pray kahapon, sa lahat po ng mga tumulong, lalo na po yung nag-share. At sana po may natutunan tayo kahapon doon sa naganap na debate ko po kagabi. Ayan, with Sis Jenny B ng Jerusalem Church of God, Seventh Day. So, medyo ano po sila ng SDA. So, may mga commonalities po yung kanilang kaya seventh day siya. So, ayan. Maraming salamat po. At meron po uling hamon yung ating kapatid. So, syempre, kailangan ko po muna mag-prepare para po sa dahil hindi pa naman po ako talaga debater na At hindi po kasi gusto ko lang yung naghahayag ako ng aking pinananampalatayanan. Ayan. Through debate is a form, of course, is a form of evangelization din po yan. So, kung paano natin ay nilalatag, pinapaliwanag yung ating pinananampalatayanan, yung ating mga doktrina dito sa pakikipag-usap po natin tungkol sa pananampalataya ay napakalaking bagay po ito. Yan. So again, open po ang In Defense of the Truth. Schedule lang po yung aming kailangan para maiayos po natin. So ako din po yung nagiging moderator at napakahirap po kasi kumuha ng moderator. So nag-aral ako at kung meron man po na Catholic na nakikipagdebate, so siyempre ako ay Catholic. Yes, ini inihiwalay ko muna yung sarili ko bilang Katoliko para po sa maging fair. At napaka-importante po talaga ng rules dahil po yun ay galing sa Debaters Convention at yun po ay napaka-fair po nung na yon, nung kanilang rules na yon. So yun po yung aking hiniram. So ginagamit din po yan halos ng karamihan. So ako lang po yung, kung meron naman po kayong mga dalang moderator, wala pong problema. Yan. So, ikikater ko po kayo dun sa live. Kung meron po kayong mga dalang kapatid na gustong i-live dun sa inyong mga FB, dun sa inyong mga papapasukin nyo lang po dito. Alam na po nila yung settings na yun. Okay, parang nawala na si Brother Ali. Okay, siguro diyan na po siguro nagtatapos yung ating debate nito. So again, ang dami ko palang nasabi, hindi ako nakapag-ano. So again, maraming salamat po sa ating dalawang maginoong debatista. Ayan, at napakapayapa at maayos po yung naging takbo ng ating debate na to kasi alam na po nila yung rules dito. Again, Brother Ali, kung nanonood ka pa po at napakinggan mo to, thank you very much at dito po sa ating si Pastor. Maraming salamat po at sa lahat po ng ating mga nandito ngayon sa atin sa loob. Thank you very much po at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat po at isang magandang gabi po muli. Okay, so Okay, congratulations sa Pastor Cesar.